Yakap-yakap ko ang aking sanggol na si Baby Tala. Dahan-dahan, at mabigat ang bawat hakbang ko pababa ng taxi na nakaparada sa tapat ng puting mansyon sa isang eksklusibong subdivision sa Ayala, Alabang. Sariwa pa, at tila nagdudugo ang tahi ng aking C-section. 5 araw pa lang ang nakalilipas mula nang ako'y maoperahan. Bawat hakbang ay may kasamang kirot na tila kuryenteng gumagapang mula sa aking puson hanggang sa aking dibdib. Tirik na tirik ang araw at nakakapasong init ng tanghali sa Metro Manila ang bumabalot sa paligid, ngunit malamig na malamig ang buo kong katawan dahil sa labis na pagod. Sa totoo lang, hindi pa ako dapat ma-discharge ngayon. Mahigpit ang bilin ng doktor sa ospital na kailangan ko pang magpaiwan para maobserbahan dahil nakaranas ako ng mild hemorrhage pagkatapos manganak. Pero maintindihan kung bakit kagabi pa lang ay kinakabahan na ako at hindi mapakali ang tibok ng puso ko. Si Tristan, ang asawa ko, ay 3 araw nang hindi nagpapakita sa ospital. Ang idinahilan niya ay may malaking bidding daw para sa isang proyekto ang kanyang kumpanya, sunod-sunod ang meeting at hindi maiwanan. Ang biyenan ko naman, si Aling Nena, ay minsan lang sumilip noong araw na ilabas ako mula sa recovery room. Tiningnan lamang niya ang kulay rosas na lampin ni Baby Tala, bumuntong hininga ng malalim, at nagdahilang sumasakit ang likod para umuwi. Iniiwan akong nag-iisa sa gitna ng 4 na sulok ng kwartong amoy gamot. Kaya nakiusap ako sa doktor na makauwi ng maaga. Hindi ko ito ipinaalam sa kanila. Una, gusto kong mangsorpresa. At pangalawa, kinukumbinsi ko ang sarili ko na baka pagod lang ang asawa ko sa trabaho. Pag uwi ko, tutulungan ko siyang gumaan ang pakiramdam niya, napakabobo at napaka-inosente ko para lokohin ang sarili ko. Pagkabukas ko ng malaking gate na bakal, nakakabingi ang katahimikan ng paligid. Ang itim na Mercedes-Benz ni Tristan ay maayos na nakaparada sa garahe. Nasa bahay siya. Isang maliit na kislap ng pag-asa ang nabuhay sa puso ko. Baka masyado siyang napagod, kaya umuwi muna para umidlip. Pinigilan ko ang sakit ng aking tahi. Bitbit ang baby bag sa isang kamay, habang ang kabilang braso ay mahigpit na nakayapos sa aking anak. Dahan-dahan kong itinulak ang main door. Walang tao sa sala. Nakabukas ang aircon at ramdam ko ang lamig. Ngunit ang amoy na sumalubong sa akin ay hindi ang pamilyar na amoy ng sampagwita at lavender room spray na lagi kong ginagamit. Ito ay isang matapang na pabango ng babae matapang, mapang-akit at malandi. Ang pamilyar ngunit dayuhang amoy na iyon ay gumagapang mula sa sofa hanggang sa hagdanan. Biglang nanikip ang sikmura ko. Ang kutob ng isang babae ay naging dahilan para magpigil ako ng hininga. Hinubad ko ang aking flat shoes at nakayapak na umakyat sa hagdanang gawa sa Nara. Napakalaki ng bahay pero napakatahimik, kaya rinig na rinig ko ang pagkabog at pagkabasag ng sarili kong puso sa loob ng aking dibdib. Nasa 2 palapag ang kwarto ng biyenan ko. Nakasara ito. Nasa 3 palapag naman ang master bedroom namin ni Tristan. Nang makatapak ako sa landing ng 2 palapag, isang kakaibang tunog ang pumasok sa pandinig ko. Mga unggol, mahihinang hagikgik, at tunog ng balat na nagkikiskisan nagmumula ito sa siwang ng pinto ng aming kwarto sa 3rd floor. Napahinto ako. Nanigas ang buo kong katawan na tila binuhusan ng semento. Ang tahi sa aking puson ay parang pinupunit sa sakit. Pero wala itong sinabi sa pakiramdam ng libu-libong karayom na direktang tumutusok sa utak ko. Nakagat ko ang labi ko hanggang sa magdugo para lang hindi ako makagawa ng ingay. Niyakap ko ng mahigpit si Baby Tala. Kinukumbinsi ang sarili ko na baka mali lang ako ng dinig, baka bukas lang ang TV na hindi ito totoo. Ngunit ang mga paa ko ay kusa ng humakbang palapit sa awang ng pinto. Sa siwang ng pintuang kahoy, tumambad sa aking mga mata ang kama naming mag-asawa na ako pa mismo ang naglatag ng mamahaling bedsheet. Sa ibabaw ng kamang iyon, ang lalaking pinagbuwisan ko ng buhay para bigyan ng anak ay hayok na nakikipagtalik sa ibang babae. Bata ang babae, kulot ang buhok, at nakasuot ng mapulang lingerie na ngayon ko lang nakita. Ang mga maruruming tunog at mga murang matatamis na salita ay rinig na rinig ko. Ang galing mo talaga, babe. Nakakasuka ang asawa ko, pagkapanganak amoy gatas na, ang losyang patingnan. 3 araw na akong nagdadahilan na may meeting para lang makabawi sa'yo dito sa bahay. Masarap ba? Tumawa ng malakas ang kerida habang hinahaplos ang likod ng asawa ko. Nabungingi ako. Umikot ang paningin ko na parang tinangay ng ipo-ipo. 3 araw. 3 araw akong naghihirap sa ospital. Mag-isang yakap ang anak ko.
Kinakagat ang labi sa tuwing hihilab ang matris ko at nagmamakaawa sa nurse na ipagtimpla ng gatas ang bata. Tapos ang lalaking tinatawag kong asawa ay nagdadahilan ng trabaho para lang mag-uwi ng kabit at magpagulong-gulong sa sarili kong kama? Hindi ko alam kung saan galing ang lakas ko. Sinipa ko ng buong lakas ang pinto. Blag! Bumalibag ang pinto sa pader. Lumikha ng nakakabasag taingang ingay na sumira sa maruming tagpo sa loob. Napatalon sa gulat ang dalawang aso sa kama. Lumingon si Tristan, nanlaki ang mga mata, at ang mukha niyang kanina'y puno ng kalibugan ay namutla at nawalan ng dugo. Taranta niyang hinila ang kumot para takpan ang sarili at nauutal na nagsalita. Bakit ka nandito? Hindi ka nagpasabi. Hindi ba dapat nasa ospital ka pa? Nakatayo lang ako roon, walang sapatos, nakasuot pa rin ng maluwang na duster ng mga bagong panganak, habang mahigpit na buhat ang natutulog at mapulang sanggol sa aking mga braso. Wala nang kahit anong init o pagmamahal sa mga mata ko, kundi ang lamig ng isang yelo na bumabaon sa naguguluhang mukha ng traidor. Ang kabit ay nagtago sa likod ni Tristan, tinakpan ang dibdib gamit ang kumot, at matapang na tiningnan ako walang kahit anong bahid ng takot o hiya. Bago pa ako makapagsalita, nakarinig ako ng mabibigat na yabag mula sa hagdanan. Hingal na umakyat ang biyenan kong si Aling Nena. Siguro'y nagising siya sa pagkakabagsak ng pinto mula sa kwarto niya sa second floor. Tumigil siya sa pintuan, tiningnan ang kalat sa kama, at saka tiningnan ako. Akala ko ay susugurin niya at sasampalin ang walang hiyang anak niya, o kahit papaano ay palalayasin ang kerida para protektahan ang dignidad ng pamilya. Ngunit hindi. Ang mga salitang lumabas sa bibig ng matandang iyon ang tuluyang pumatay sa huling patak ng awa sa puso ko. Inayos ni Aling Nena ang kanyang buhok at ang kanyang seda na duster at kalmadong pumasok sa kwarto. Tiningala niya ako at puno ng sarkasmo at kalamigan ang kanyang boses. Umuwi ka na pala? Dalhin mo yung bata sa guest room at doon kayo matulog. Bakit ka ba nag-iiskandalo? Ang mga lalaki, napapagod sa paghahanap buhay kaya normal lang na humanap ng aliw sa labas. Anak na babae lang ang nailuwal mo. Wala kang maibibigay na tagapagmana sa apelidong ito, kaya wala kang karapatang magreklamo. Pasalamat ka nga hindi ka pa pinapalayas ng anak ko. Tapos nakatayo ka pa dyan at nanlilisik ang mata. Parang piniga ng isang hindi nakikitang kamay ang puso ko. Kumukulo ang dugo ko, nag-aapoy ang bawat ugat sa katawan ko. Ngunit sa panlabas, nakakatakot ang naging pagiging kalmado ko. Anak na babae lang kaya walang karapatang magsalita. Normal lang sa lalaki ang mangbabae. Kaya pala ganito kawalang hiya si Tristan, dahil kinukonsinti at pinalaki siya ng isang inang walang moralidad. Alam niyang nag-uwi ng babae ang anak niya. Nasa ibaba lang siya, at hinayaan silang magpakasaya sa itaas, habang ang manugang niya ay nag-aagaw buhay sa ospital. Dahan-dahan kong tinapik ang likod ni baby. Tala ng bahagya itong gumalaw. Huminga ako ng malalim. Walang kahit isang patak ng luha ang tumulo. Masyadong mahal ang mga luha ko para sayangin sa dalawang basurang nasa harapan ko. Tiningnan ko ng diretso si Aling Nena. Pagkatapos ay inilipat ang tingin kay Tristan. Magaan ang boses ko pero kasing talim ng labaha na humihiwas sa kanilang mga lalamunan. Tama ka ma. May karapatang maghanap ng aliw ang mga lalaking nagpapagod para kumita ng pera. Pero ang mga linta at palamunin na nakikitira sa bahay ng asawa, gumagamit ng kotse ng asawa, at nagwawaldas ng pera ng asawa, na may lakas pa ng loob mag-uwi ng kerida sa kama ng asawa niya. Hindi yun lalaki. Ang tawag doon? Hayop. Anong sinabi mo? Sumusobra na yang pambabastos mo sigaw ni Tristan. Sinusubukang isalba ang kanyang pekeng pagkalalaki sa harap ng kabit niya. Iniisip pa rin niya na isa lang akong selosang misis. Iniisip pa rin niya na ang posisyon niyang presidente na suot niya ngayon ay galing sa sarili niyang galing. Hindi ko na pinansin ang pagtatalo. Ang galit ko ay umabot na sa sukdulan at naging isang malupit na katahimikan. Gamit ang isang kamay, kinuha ko ang cellphone ko sa bag at nagdial ng isang pamilyar na numero. Agad itong sinagot sa kabilang linya. Umalingaw-ngaw ang boses ko sa buong kwartong amoy malansa. Attorney Carlos, ako ito. Ihanda mo agad ang dalawang bagay para sa akin. Una, i-draft mo na ang mga papeles para sa annulment. Kukunin ko ang full custody ng anak ko. Pangalawa, bawiin mo ang lahat ng anonymous investments ko sa Solana Holdings. I-freeze ang lahat ng supplementary credit cards na nakapangalan kay Tristan. Bawiin mo rin agad ang mansyon na ito at ang Mercedes.
na ipinangalan ko sa kanya para sa bank loan. Gusto ko, sa loob ng 24 oras, wala ni isang kusing na matitira sa mag-inang iyan kapag lumabas sila ng bahay. Binaba ko ang tawag at itinapon ang cellphone sa bag. Biglang nanlamig at tumahimik ang buong kwarto. Ang hangin mula sa aircon ay tila direktang tumama sa gulugod ng 2 taong kanina lang ay ang yayabang. Nanlaki ang mga mata ni Tristan, halos lumaylay ang panga niya hanggang sa dibdib. Si Aling Nena naman ay ngumanga, ang mga matang laging nakapikit sa katarayan ay dilat na nakatitig sa akin na para bang nakakita siya ng halimaw na bumangon mula sa sementeryo. Wala silang kaide-ideya kung ano ang nangyari. Ang katotohanan tungkol sa pagkatao ko, ang kurtinang pilit kong itinago sa loob ng 3 taon para lang mapanatili ang ego niya bilang haligi ng tahanan ay tuluyan ko ng pinunit ng walang awa. Sa laban na ito, hindi ko kailangang umiyak. Gagamitin ko ang pera at kapangyarihan ko para durugin sila. Ang labis na pagkagulat na nakapinta sa namumutlang mukha ni Tristan at sa nanlalaking mata ni Aling Nena ay hindi nagbigay sa akin ng kasiyahan. Sa halip, hinila ako nito pabalik sa mga alaala ko 3 taon na ang nakararaan. Ang araw na pumasok ako sa perpektong patibong na inilatag ng walang hiyang lalaking ito. Sadyang mapagbiro ang tadhana at isang magaling na aktor si Tristan para maloko ang isang veteranang negosyanteng tulad ko na pamilyar na sa mga panlilinlang. 3 taon na ang nakararaan. Hindi ako isang misis na nakadaster, losyang at naghuhuli ng asawang nangangaliwa. Noon, ako si Yasmin, 28 anyos, isang kilala at kinatatakutang dalaga sa industriya ng real estate at finance sa Makati at BGC. Nagsimula sa wala, nagtiis sa napakaraming puyat, uminom ng alak para makipag-deal sa mga kliyente hanggang sa magka-ulcer. Sarili kong pawis at dugo ang puhunan para itayo ang imperyo ng Solana Holdings. May pera ako, may kapangyarihan, at pinaliligiran ng mga taong sipsip, ngunit sa likod ng matapang kong imahe, ako ay isang babaeng labis na nangungulila. Uhaw ako sa isang simpleng pamilya, naghahanap ng lalaking mamahalin ako bilang ako, at hindi dahil sa bilyon-bilyong ari-arian na hawak ko. At doon dumating si Tristan. Isa lamang siyang hamak na sales manager sa isang maliit na kumpanyang partner namin. Unang beses kaming nagkita sa isang client appreciation party. Na-allergy ako sa hipon, nangati, at nahirapang huminga kaya nagtago ako sa gilid ng balcony. Sa gitna ng maraming CEO at mga anak mayaman na abala sa pagpapabida ng kanilang mga sports car at Rolex para mapansin ko, si Tristan lang ang nakapansin sa sitwasyon ko. Tahimik siyang bumili ng anti-allergy na gamot, isang bote ng maligamgam na tubig, at hinarangan ako mula sa mga matang nakatingin. Hindi siya humingi ng number ko, hindi siya sumipsip. Ngumiti lang siya ng mabait at umalis. Ang simpleng kabaitan at peking sinseridad na iyon ang tumama sa pinakamahinang bahagi ng puso ko. Babae ka pa rin. Kahit gaano ka pa katapang sa negosyo, kapag may sakit ka, kailangan mo nang mag-aalaga sa'yo. Wala akong bilyon. Wala akong sports car para ihatid katulad nila. Pero kung kailangan mo ng mainit na lugaw sa madaling araw, o balikat na masasandalan kapag pagod ka na, pangako, nandito lang ako. Ito ang matatamis na salitang ibinulong niya sa akin sa isang maaliwalas na gabi sa Manila Bay. Napakasarap pakinggan at mukhang napakatotoo, kaya't ibinaba ko ang lahat ng aking depensa. Nagdesisyon akong pakasalan siya. Ngunit dahil sa likas kong pag-iingat bilang negosyante, gumawa ako ng hakbang na ngayon ko lang napagtantong pinakatamang desisyon sa buhay ko. Itinago ko ang tunay kong pagkatao. Sa paningin ni Tristan at ng pamilya niya, isa lang akong ordinaryong office clerk na maliit ang sahod. Inilipat ko ang pamamahala ng Solana Holdings sa aking pinsan habang ako ang nanatiling pinakamalaking anonymous shareholder. Gusto kong subukan si Tristan. Gusto kong makita kung ang isang lalaking walang yaman ay kayang protektahan ang isang simpleng asawa na walang mayamang pamilyang sumusuporta. Nang ipakilala niya ako sa pamilya niya, pinasadahan ako ni Aling Nena ng tingin mula ulo hanggang paa. Tiningnan niya ang suot kong simpleng damit, ang bag ko na walang sikat na logo, at nawala ang ngiti niya. Magkano ba ang sahod mo bilang clerk? Ang anak kong si Tristan ay manager na, maganda ang kinabukasan. Sa totoo lang, ang pag-aasawa ay dapat pantay ang antas. Ang asawa dapat ang matibay na pundasyon para tulungan ang lalaki na umasenso. Hindi yung probinsyanang nagtatrabaho sa syudad na kulang pa ang sahod pambili ng make-up. Pabigat lang yan sa anak ko. Noong oras na iyon,
Ngumiti lang ako at nagtimpi. Tatayo na sana ako para umalis pero agad na hinawakan ni Tristan ang kamay ko at pinagtanggol ako sa harap ng ina niya. Ma, wag po kayong ganyan! Mahal ko si Hina dahil sa kabaitan at kasipagan niya. Lalaki ako, malakas ako, magtatrabaho ako para buhayin ang asawa ko, hindi niya kailangang pasanin ang kahit ano. Hayaan niyo kaming magpakasal, ako na ang bahala. Ang perpektong pag-arte. Naiyak ako sa tuwa, naniwalang nahanap ko na ang tunay na lalaki, ang ligtas na daungan para sa buong buhay ko. Nagpakasal kami, para mapanatili ang dignidad ng asawa ko at hindi siya ma-insecure, palihim kong ginamit ang sarili kong pera para bilhin itong mansyon sa Alabang. Pero hindi ko sinabing pera ko yon. Gumawa ako ng kwento na may kakilala ako sa bangko at nakakuha kami ng hulugan na may napakababang interes. Ganoon din sa kotse na Mercedes. Hinayaan kong nakapangalan sa kanya ang loan. Pero buwan-buwan, ang malaking halagang ibinabayad sa bangko ay automatikong kinakaltas sa aking sikretong bank account. Hindi lang yon. Palihim kong inutusan ng pinsan ko, na tumatayong CEO ng Solana Holdings, na patuloy na ibigay ang malalaking proyekto at bidding sa kumpanya ni Tristan, at inutos kong siya mismong si Tristan ang dapat na humawak nito. Dahil sa mga hulog ng langit na kontrata, umasenso si Tristan ng napakabilis. Mula sa pagiging hamak na manager, naging branch president siya at lumobo ang kita. Nagsimula siyang magsuot ng mga mamahaling suit, nagpapabango ng libo-libo, nagsuot ng Swiss watch, nagmaneho ng luxury car, at inenjoy ang buhay ng isang alta sosyedad na akala niya ay bunga ng sarili niyang galing. Habang nasa rurok siya ng kanyang ilusyon, doon na nagsimulang magbalat kayo ang mabait na asawa. Nagsimula siyang magreklamo sa mga niluluto kong ulam. Nagagalit siya na hindi ako marunong magsuot ng mamahaling damit kapag isinasama niya ako sa mga kliyente. Nakalimutan niya na para magkaroon siya ng oras na magpakitang gilas sa labas. Ako ang nagparaya sa likod, nagsuot ng simpleng damit, iniwan ang mga marangyang party para asikasuhin ang pamilyang ito. Ganon din si Aling Nena. Nang lumipat siya sa mansyon na ito, na akala niya ay galing sa pawis ng anak niya, lumabas ang pagiging malupit niyang biyenan. Itinuring niya akong walang bayad na katulong, isang palamunin sa yaman ng anak niya. Ang lahat ng pagtitimpi ko ay tinuring niyang kaduwagan ng isang taong walang pera. At ang tunay na trahedya ay nagsimula noong mabuntis ako. Dumating ang balita ng pagbubuntis ko sa isang maaliwalas na umaga. Nang makita ko ang 2 pulang linya sa pregnancy test, napaiyak ako sa tuwa. Para sa isang babaeng dumaan sa iba't ibang bagyo ng pagnenegosyo, ang maliit na buhay na lumalaki sa sinapupunan ko, ang pinakamahalagang kayamanan na pinangarap ko. Masaya akong naghanda ng masarap na hapunan, nagtulos ng kandila sa dining room, at nasasabik na hinintay si Tristan na umuwi para sabihin ang magandang balita. Ngunit umuwi siya ng 11:00 ng gabi. Amoy alak, at may amoy ng matapang na pabango ang parehong amoy na maamoy ko 3 taon makalipas sa sarili kong kama. Nang tanungin ko siya, padabog niyang iniwas ang kamay ko at pasuray-suray na umakyat sa hagdan. May in-entertain akong kliyente. Huwag ka ng maraming tanong, sumasakit ang ulo ko. Bilang presidente, libo-libo ang inaasikaso ko. Nakakapagod na ngang kumita para buhayin ang bahay na to. Tapos pag uwi ko kailangan ko pang mag-report sa'yo? Nakatayo lang ako sa ibaba ng hagdan. Ang malamig na pagkain sa lamesa ay tila pinagtatawanan ang pagiging inosente ko. Sabi niya, siya ang bumubuhay sa bahay na ito? Nakalimutan niya kung sino ang palihim na nagbabayad ng utang at interes ng mansyon? Kung sino ang nagmamanipula mula sa likod para ibigay ang mga kontratang sumagip sa kumpanya niya? Ngunit alang-alang sa batang dinadala ko, kinumbinsi ko ang sarili ko. Sabi ko, kailangan ng mga lalaki sa negosyo ang makisama. Hindi maiiwasan ang pressure. Kinabukasan, nang mawala ang tama niya sa alak, ipinakita ko ang ultrasound. Bahagya siyang natuwa, pero napakababaw nito. Nangako siyang uuwi ng maaga, pero kailanman ay hindi niya ito tinupad. Ang pinakamatinding lamat sa bahay na ito ay nangyari noong ika-4 na buwan ng pagbubuntis ko, noong nalaman namin ang kasarian ng bata. Tandang-tanda ko ang gabing iyon. Masaya kong binalita kay Aling Nena na magkakaroon kami ng isang prinsesa. Kabaligtaran ng saya ko. Padabog na ibinagsak ni Aling Nena ang kanyang kubyerto sa plato na lumikha ng matinis na tunog. Kumunot ang noo niya, puno ng pagkadismaya at pandidiri ang kanyang mata. 4 na buwan na tapos babae lang ang iluluwal mo?
Paano ka ba kumain at hindi ka man lang makabuo ng lalaki para maging tagapagmana ng pamilya namin? Ang anak kong si Tristan ngayon ay mayaman at sikat na presidente, maraming nag-aabang. Kung walang anak na lalaki, kanino mapupunta ang yaman na ito? Sa ibang tao? Buntis ka na nga lang. Wala ka pang kwenta. Nanigas ako. Namula ang ilong ko at bumara ang galit sa lalamunan ko. Tiningnan ko si Tristan. Umaasang ipagtatanggol niya ang mag-ina niya, tulad ng ginawa niya 3 taon na ang nakararaan. Ngunit hindi. Kalmadong sumubo ng karne si Tristan at nginuya ito. Tiningnan niya ako mula sa gilid ng mata niya. Malamig at malupit ang boses niya. May punto si Mama Ina. Ngayong umaangat na ang karera ko, kailangan ko ng anak na lalaki para may ipagmalaki sa mga partners ko. Ayusin mo ang kinakain mo. Pagkapanganak mo dyan, magpalakas ka agad para masundan ng lalaki. Palamunin ka na nga lang at tagapanganak, tapos hindi mo pa magawa ng tama, kaya natural na magreklamo si Mama. Ano't nagmamaktol ka dyan? Bawat salita niya ay parang punyal na tumusok sa puso ko. Kaya pala sa paningin niya, isa lang akong makina ng pag-aanak, isang walang kwentang palamunin. Ang pekeng tagumpay niya ay tuluyang bumulag sa kanyang konsensya at pagmamahal bilang asawa. Nakisama siya sa makalumang paniniwala ng ina niya para tapakan ang dignidad ko. Kinagabihan, umiiyak akong nakahawak sa tiyan ko. Ang kagustuhang ibunyag ang lahat ang tawagan ang mga abogado ko at ibunyag ang pagkatao ko bilang CEO para sampalin ang mag-inang ito ay nagliliyab sa akin. Ngunit nang hawakan ko ang lumalaking tiyan ko at maramdaman ang mahinang sipa ng aking anak na babae, nawala ang galit ko. Walang kasalanan ang bata. Kailangan niya ng buong pamilya. Hindi dapat magdusa ang bata dahil sa init ng ulo ng matatanda. Higit pa rito, umasa ako isang tangang pag-asa ng mga babaeng naniniwala sa himala. Naniwala ako na paglabas ng bata, kapag narinig na ang pag-iyak niya, babalik ang pagiging tatay ni Tristan, magbabago siya, at lalambot din ang puso ng biyenan ko. Pero nagkamali ako. Lalo lang silang naging mayabang sa pagiging mapagpasensya ko. Sa huling buwan ng pagbubuntis, napakabigat na ng katawan ko, manas ang parehong paa ko, at hirap na hirap akong maglakad. Hindi lang sa hindi ako tinulungan ni Aling Nena sa gawaing bahay, sinadya pa niyang bumili ng mga mamantika at maaanghang na pagkain mga paborito niya na mahigpit na ipinagbawal ng doktor sa akin. Ginamit niyang dahilan na wala naman akong ginagawa sa bahay, kaya ako ang pinapunta niya sa palengke, ako ang nagluto, ako ang naglinis ng 3 palapag na mansyong ito. Buntis ka lang, wala kang sakit para magpasenyorita. Noong pinagbubuntis ko si Tristan, nagtatanim pa ako sa bukid. Nag-iigib ng tubig. Kaso nag-iinarte ka kasing probinsyana ka kaya akala mo kung sino ka. Gumawa ka ng gawaing bahay para mas madaling manganak. Huwag mong tawagan agad asawa mo. Nagpapakahirap siyang kumita ng pera. Wala siyang oras pakinggan ang mga reklamo mo. Para naman kay Tristan, ginawa na lang niyang hotel ang bahay na ito. Madalas siyang nawawala, minsan hindi umuuwi. Palaging nagpapalit ng password sa cellphone. Kapag nahahawakan ko ang phone niya, nagugulat siya at sisigawan ako. Mga tawag sa madaling araw, mga patagong chat sa Viber at Messenger, amoy ng pabango at marka ng lipstick sa collar. Nakita ko ang lahat. Ang isip ng isang matalinong negosyante ay nagsasabi sa akin na nangangaliwa siya. Ngunit ang mahinang puso ng isang inang malapit ng manganak ay nagmakaawang magbulag-bulagan muna para lang mapanatili ang ilusyon ng pamilya hanggang sa makapanganak ako. Nilunok ko ang luha ko. Tiniis ang pamumulikat gabi-gabi. Minasahe ang sarili kong manas na paa at mag-isang pumunta sa check-up habang tinitingnan ang ibang mga misis na inaalalayan ng kanilang mga asawa. Itinaya ko ang lahat ng pagtitiis ko sa araw na ipapanganak ko ang anak ko, ngunit binigyan ako ng tadhana ng isang nakakamatay na suntok para magising sa kahibangan. Dumating ang paghilab ng tiyan ko ng 2:00 ng madaling araw, 10 araw bago ang due date ko. Sa labas, isang malakas na bagyo ang bumayo sa Metro Manila. Kumikidlat sa maitim na kalangitan, at ang malakas na hangin ay humahampas sa bintana ng kwarto namin. Nagising ako dahil sa matinding paghilab ng puson ko. Parang may pumupunit sa bewang ko gamit ang mapurol na lagari, at isang mainit na likido ang bumuhos at bumasa sa kama. Pumutok na ang panubigan ko! Natataranta akong kumapas sa tabi ko. Walang tao, malamig ang higaan. Hindi na naman siya umuwi. Naligo ako sa pawis. Kinagat ko ang labi ko hanggang magdugo para hindi mapatili sa sakit.
Nanginginig ang kamay kong inabot ang cellphone sa side table. Denial ko ang number ni Tristan. Ring ng ring. Toot, 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 toot. Walang sumasagot sa gitna ng tahimik na gabi. Isang tawag, 5, 10. Walang sumasagot. Mas tumindi ang sakit. Napaluhod ako sa malamig na sahig na gawa sa kahoy. Isang kamay sa tiyan ko. Ang kabila ay patuloy na tumatawag. Sa ika-20 tawag, may sumagot din sa wakas. Ngunit ang tunog sa kabilang linya ay parang kutsilyong humiwa sa kaluluwa ko. Maingay na tugtugan sa club, tunog ng mga baso, at ang pinakamalinaw sa lahat, ang malanding boses ng isang lasing na babae. Hello? Naliligo pa si Tristan, ate. Ang dami mo namang tawag. Madaling araw na, oh. Patulugin mo naman kami, bukas ka na tumawag, ah. Toot, 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 toot. Binabaan ako ng tawag ng walang pakialam. Napasubsob ako sa sahig. Ang dugo at panubigan ay naghalo na. Ang pisikal na sakit na nararamdaman ko ngayon ay walang panama sa pagkawasak ng kaluluwa ko. Ang asawa ko, ang lalaking pinakakailangan ko sa oras na nag-aagaw buhay ako, ay nasa banyo ng isang hotel kasama ang ibang babae. Hindi ako pwedeng sumuko. Nasa panganib ang buhay ng anak ko. Pinilit kong igapang ang sarili ko palabas ng kwarto, pababa sa second floor, at kinalampag ang pinto ng biyenan ko. Ma, tulungan niyo po ako. Pumutok na ang panubigan ko. Itawag niyo po ako ng ambulansya. Ma! Ilang sandali pa, bumukas ang pinto. Nakasuot ng silk pajamas si Aling Nena, kusot pa ang mata, at halatang inis na inis. Tiningnan niya ang basang sahig na may dugo at panubigan, nandiri at umatras, tapos ay nagsimulang magbunganga ng walang awa. Diyos ko po! Bakit ang dumi-dumi mo? Madaling araw nag-iiskandalo ka. Natural lang masaktan kapag nanganganak ang babae. Hindi ka pa naman mamamatay para mag-inarte ng ganyan. Kunin mo ang cellphone mo at mag-book ka ng Grab o taxi. Matanda na ako. Ayokong magkasakit sa ulan at hangin para samahan ka sa ospital. Umalis ka na nga. Kapag nailabas mo na yan, saka mo ako tawagan para makita ko. Tapos tandaan mo, kapag babae yan, wag mo akong tawagan agad. Malas! Pagkasabi noon, padabog niyang isinara ang pinto. Ang tunog ng pagsara ng pinto ang sumampal sa akin sa katotohanan. Ako ay nag-iisa. Sa loob ng mansyong binili ko ng sariling pera. Itinapon ako na parang asong gala sa kalsada. Wala na akong luhang pwedeng iiyak. Ang kalupitan nila ang nag-activate sa pinakamalakas na survival instinct ng isang ina. Nagngit-ngit ang mga ngipin ko. Gumapang ako pababa sa sala. At ako na mismo ang nag-book ng taxi sa app. Bitbit ang baby bag sa isang kamay. Kumapit ako sa pader palabas ng bahay. Madilim at umuulan. Ang malamig na hangin at ulan ay humampas sa mukha ko, humalo sa pawis at luhang mapait, natarantang bumaba ang driver ng taxi, at inalalayan ako papasok, saka mabilis na nagmaneho papunta sa maternity hospital sa BGC. Nang gabing iyon, mahaba at malamig ang pasilyo ng ospital. Ang ibang mga buntis ay may asawang nakahawak sa kamay nila, may biyenang humahaplos sa likod, may nagpupunas ng pawis, samantalang ako, mag-isa akong pumirma sa waiver ng operasyon na nagsasaad na maaari akong mamatay. Mag-isa kong iniabot ang braso ko sa nurse para kabitan ng swero at mag-isa kong hinarap ang labis na takot sa loob ng operating room. Sinabi ng doktor na paubos na ang panubigan kaya kailangan akong i-emergency C-section. Nang itapat sa mukha ko ang maliwanag na ilaw ng OR at nang itusok sa gulugod ko ang anesthesia, tahimik akong nanumpa sa langit, sa lupa at sa sarili kong buhay. Kung mamatay kami ng anak ko ngayong gabi, maging multo man ako ay hindi ko patatawarin ang pamilyang ito. Ngunit kung makalabas ako ng buhay sa kwartong ito, sisiguraduhin kong matitikman ni Tristan at ng ina niya ang mawalan ng lahat. Paluluhurin ko sila sa paanan ko at ipapatikim ang pinakamatinding kahihiyan. Ang iyak ni Baby Tala nang ilabas siya ay pumunit sa katahimikan ng operating room. Inilapit ng doktor ang mapulang pisngi ng anak ko sa mukha ko. Ang init niya ay pumasok sa balat ko. Tumulo ang luha ko, hindi dahil sa awa sa sarili, kundi dahil sa isang nakakatakot na determinasyon na nabuo sa loob ko. Nabuhay ako. Mag-isa kong hinarap si kamatayan. At na-realize ko na hindi ko na kailangan ng anumang peking balikat. 3 araw ako sa recovery room. Tiniis ko ang sakit ng tahi sa tuwing gagalaw ako. At sa loob ng 3 araw na iyon, walang anino ni Tristan abala raw sa bidding. Ang biyenan ko ay sumilip lang minsan, nandiri nang makitang babae, at umalis.
Dahil sa tulong ng isang kaibigan sa media, madali kong naimbestigahan kung nasaan si Tristan nang gabing nag-aagaw buhay ako. Wala siya sa bidding. Ginamit niya ang pera ko para ibili ng daan-daang libong halaga ng Chanel bag ang kabit niyang si Cindy, isang fresh grad na binabalot niya ng luxury brands. Nag-arkila pa siya ng VIP room sa isang club sa BGC para i-celebrate ang birthday nito. Nagpakalasing sila at nauwi sa hotel. Habang ako, nakahiga sa operating table at kausap si kamatayan. Ang natitirang respeto ko bilang asawa ay tuluyan nang namatay sa operating table na iyon. Hindi ako umiyak. Hindi ako gumawa ng iskandalo. Tahimik akong nagpa-discharge ng maaga. Inuwi ang anak ko para simulan ng isang malaking patibong. At ang maruming tagpo na nangyayari ngayon sa kama sa ikatlong palapag ay ang huling pako sa kabaong ng pekeng kasal na ito. Ang mainit na hangin sa kwartong amoy kalibugan ay biglang napalitan ng nakakapanindig balahibong katahimikan. Ang mariing deklarasyon ko sa telepono kanina lang ay inakala kong papatay sa kayabangan ng dalawang walang hiyang ito. Ngunit pinatunayan lamang nila ang isang malungkot na katotohanan. Ang mga linta na sanay humigop ng dugo ng iba ay nagkakaroon ng malubhang sakit na tinatawag na delusyon. Nabulag sila sa mismong yaman at kapangyarihang ipinahiram ko lang sa kanila sa loob ng 3 taon. Pagkatapos ng sandaling katahimikan, hinaplos ni Tristan ang buhok niya, tumingala at biglang tumawa ng napakalakas at nakakainsulto. Ang tawa niya ay umalingaw-ngaw sa mga dingding, bitbit ang pag-uyam ng isang payaso na hindi alam na nakatayo na siya sa gilid ng bangin. Hinawi niya ang kumot, kinuha ang silk bathrobe niya, at sinuot ito, hindi pinapansin ang malamig kong tingin. Diyos ko po, tinakot mo naman ako, ina. Nanonood ka ba ng masyadong maraming teleserye? At nagkakadelusyon ka na? Tatawag ka pa ng abogado? Babawiin mo ang mansyon? Aalisin mo ang pondo sa Solana Holdings? Sino ka ba sa akala mo? Isa ka lang hamak na clerk na kumikita ng barya. Ngayong nanganak ka, pabigat ka na sa asawa mo at nanghihingi ng pera pang grocery. Saan ka kumuha ng kapal ng mukha para ipa-freeze ang credit cards ko? Sino yung tinawagan mo? Yung nagtitinda ng balut sa kanto para takutin ako? Nang makita ni Aling Nena na natatawa ang anak niya, agad din siyang nakisali. Ang saglit na takot sa mukha niya kanina ay naglaho, napalitan ng pamilyar na katarayan. Inilagay niya ang 2 kamay sa baywang, humakbang paharap, at dinuro ako ng daliri niyang may pulang nail polish. Ang boses niyang matinis ay parang alambreng nagkikiskisan. Baliw na talaga. Tong babaeng to, hindi lang nakabuo ng lalaki, nasiraan pa yata ng bait. Tingnan mo nga ang sarili mo, mukha kang losyang. Ang mansyong ito ay binili ng anak ko, ang kotseng yun ay sa anak ko. Ang kumpanya, siya ang presidente. Ang pera niya ay kasing daloy ng tubig. Eh ikaw, anong meron ka? Dinala mo yung malaking tiyan mo dito para makikain sa yaman ng mga pamilya namin. Ngayon, may gana ka pang umarte na parang ikaw ang may-ari? Mahirap ka na nga, wala pang kwenta, ambisyosa pa. Tama si Tristan. Sino ba yung mga manlolokong tinawagan mo ha, babae? Sa ibabaw ng kama, nakabawi na rin ng lakas ang kiridang si Cindy. Ibinaba niya ng bahagya ang strap ng red lingerie niya, lumandi at kumapit sa braso ni Tristan, sinadyang idikit ang dibdib niya rito. Ang mga mata niyang may matalim na eyeliner ay tumitig sa akin na parang naaawa bilang isang nagwagi. Ate, kapapanganak mo lang, nag-iiba talaga hormones mo kaya nagkaka-postpartum depression ka. Huwag ka nang mag-iskandalo. Napagod na nga si Tristan sa trabaho. Imbes na intindihin mo, gumagawa ka pa ng baliw na eksena para takutin siya. Tumingin ka nga sa salamin. Ang pangit at losyang mo na, kahit ako nandidiri. Paano pa ang lalaki? Dapat matuto kang kumapit sa taong bumubuhay sa'yo. Nakapako lang ang mga paa ko sa sahig, mahigpit na yakap si Baby Tala para hindi siya magising sa mga basurang salitang ito. Kumirot na naman ang tahi ko. Ngunit ang isip ko ngayon ay kasing linaw ng isang tahimik na lawa. Wala akong galit. Sa totoo lang, natatawa ako. Isang malalim na awa para sa mga taong nagsasayaw sa ibabaw ng yaman ko na akala nila ay galing sa sarili nilang pawis. Sinulyapan ko si Tristan. Nakatayo siya doon, puno ng pagmamalaki. Nakalimutan niyang noong pumirma siya sa kontrata para sa bahay na ito. Humingi ang bangko ng proof of income. At ang Solana Holdings ang nagbigay ng pekeng guarantee letter para sa kanya. Habang ang totoong nagbabayad ng utang na iyon na umaabot ng 10 milyon ay ako, nakalimutan niya na ang itim na credit card,
na iwinawasiwas niya para bilhan ng bag ang kabit niya ay nakapangalan sa isang subsidiary company na 100% kong pag-aari. Naniwala siya sa pagiging presidente niya hanggang sa naging bulag na siya. Huminga ako ng malalim. Ang boses ko ay mahinahon pero may talim na puputol sa mga ilusyon nila. Tristan, ma, sinabi ko na ang dapat kong sabihin. Kung hindi kayo naniniwala, wala akong pakialam dahil ang katotohanan ay hindi na kailangan pang patunayan ng salita. Ipagpatuloy nyo lang ang murang kayabangan nyo at i-enjoy ang mga natitirang sandali dahil nakabaligtad na ang hourglass. At ikaw, tiningnan ko ang kabit na nakakapit pa rin sa asawa ko. Tinitigan ko ang kanyang mga mata na nag-aakalang nanalo na siya. Gusto mo ba ang basurang ito? Sige, sayo na siya. Pero gusto kong makita bukas. Kapag wala na siyang ni isang kusing sa bulsa, kapag pinalayas na siya sa kalsada na may baong bundok ng utang, kung makakapit ka pa kaya sa kanya at sasabihin mong mahal mo siya? O baka mas mabilis ka pang tumakbo kaysa sa asong binuhusan ng mainit na tubig? Hoy! Aayusin mo nga pananalita mo. Naiinggit ka lang dahil mahal ako ni Tristan at binibigay niya lahat ng gusto ko. Hayaan mo na yang baliw na yan, babe. Nakakadiri lang kausap. Awat ni Tristan. Makinig ka mabuti. Ina, gusto mo nang hiwalayan, annulment? Sige, pagbibigyan kita. Pero ikaw ang magbitbit ng maleta mo at lumayas sa bahay na to. Wala kang makukuhang kahit isang sentimo sa akin. Ang kotse at bahay na to ay pinaghirapan ko. Huwag mong subukang hawakan. Pagkapirma mo ng papeles, ipapasok ko agad si Cindy dito bilang bagong reyna ng bahay na ito para makita mong ikaw ang talunan. Tama yan, anak. Palayasin na yan ngayon din para makahinga na tayo. Dalhin mo na rin yung anak mong babae na pabigat. Magpapaputok ako ng kwitis bukas para i-celebrate ang pag-alis ng salot na mahirap na yan sa bahay ko. Dagdag ni Aling Nena. Ngumiti ako, isang malamig at blankong ngiti na nagbigay ng konting panginginig kay Tristan. Hindi na ako sumagot. Ang makipagtalo sa mga bobo ay pag-aaksaya ng oras. Ang pinakamasakit na parusa ay hindi ang bugbugin o sigawan sila, kundi ang hayaan silang umakyat sa pinakamataas na pedestal ng ilusyon, tapos ikaw mismo ang hihila ng hagdan sa ilalim nila para mahulog sila sa matigas na semento. Tumalikod ako. Ang aking nakayapak na paa ay humakbang pabalik palabas ng kwarto, iniiwan ang nakakairitang tawa ng 3 taong hindi nakakaalam na ang financial death sentence nila ay formal ng sinimulan. Bumaba ako sa second floor at pumasok sa kwartong naging pribado naming mundo ni Tristan bago ako inilipat sa ibang kwarto nang magbuntis ako. Nandoon pa rin ang pamilyar na amoy, pero ngayon ay nandidiri na ako. Ibinaba ko si Baby Tala sa gitna ng kama at nilagyan ng unan sa paligid. Mahimbing ang tulog niya, ang paghinga ay kalmado, mapupula ang pisngi, walang kamalay-malay sa bagyong babagsak sa buhay ng nanay niya. Tiningnan ko siya, sumikip ang dibdib ko, pero walang luha ang pumatak. Nangako ako sa operating table. Simula ngayon, hindi na ako iiyak dahil sa basurang lalaking iyon. Hinila ko ang malaking maleta mula sa cabinet at nagsimulang mag-impake. Hindi ko kinuha ang kahit anong gamit na binili gamit ang pera namin. Kinuha ko lang ang mga simpleng damit na binili ko mula sa sariling barya para itago ang pagkatao ko. Ilang lampin ni Baby Tala, mga IDs at baby book niya. Dahil sa tahi kong dumudugo pa, mabagal akong gumalaw. May mga pagkakataong kailangan kong kumapit sa pinto ng cabinet para huminga ng malalim. Ngunit ang sakit ng katawan ay hindi sapat para patayin ang nagliliyab na galit at puot sa dugo ko na nagbigay sa akin ng lakas. Nang izip ko na ang maleta, na lumikha ng matalim na tunog, bumukas ng malakas ang pinto. Nakatayo roon si Aling Nena, malalawin ang mata na umikot sa buong kwarto bago tumuon sa maletang hawak ko. Pumasok siya ng walang pag-aalinlangan at sa pilitang hinablot ang maleta sa kamay ko. Sandali nga! Anong balak mong dalhin? Ang lahat ng gamit sa bahay na to ay pera ni Tristan ang bumili. Nakikain ka na nga ng ilang taon. Ngayon paalis ka. May balak ka pang magnakaw? Buksan mo yan. Titignan ko. Tumayo ako ng tuwid at hinarap ang biyanan na pinagtiyagaan at iginalang ko sa loob ng 3 taon. Hindi na ako ang maamong manugang na tatangap ng pang-aabuso niya. Iniunat ko ang kamay ko at hinablot pabalik ang maleta ng napakalakas dahilan para muntik nang matumba si Aling Nena. Alisin mo ang marurumi mong kamay, ma. Ang laman lang nito ay mga lumang damit ko at lampin ng anak ko. Hindi ko pag-iinteresa ng mga mamahaling gamit sa bahay na ito kahit isa.
Sa'yo na yan. Yakapin mo ang ilusyon nyo. Abat sumasagot ka pa sa akin ah. Lumabas ka sa bahay na to nang walang dala para makita ko kung makakatagal ka ng ilang araw nang walang pera ng anak ko. Pupulutin ka sa kangkungan at mamamalimos ka. Kapag nakalabas ka na ng gate, huwag na huwag kang babalik dito para lumuhod at magmakaawa sa akin. Bumaba si Tristan mula sa third floor, suot ang slacks at makintab na silk shirt. Sumandal siya sa hamba ng pinto. Nakahalukip-kip na nakatingin sa akin, para bang tumitingin sa isang langgam na sumusubok lumaban. Hayaan mo na siya, ma. Tingnan natin kung mabubusog siya ng mumurahin niyang pride. Kapapanganak lang, hindi pa nakakabawi. Gusto nang ibilad sa araw ang bata. Binalaan kita. Ina, paglabas mo dyan, putol na lahat ng sustento. Huwag kang magte-text sa akin para magdrama na may sakit ang bata o humingi ng pambili ng gatas. Wala akong obligasyon sa isang tangang babae na walang utang na loob. Yumuko ako at kinuha si Baby Tala, binalot siya ng manipis na kumot para hindi mahanginan. Ang kabila kong kamay ay mahigpit na nakahawak sa maleta. Naglakad ako papunta sa pinto. Nang dumaan ako sa tapat ni Tristan at Aling Nena, huminto ako ng isang segundo. Ang mga mata kong parang patalim ay tumitig sa kanila. Huwag kang mag-alala, Tristan. Ang pambili ng gatas ng anak ko, kahit magtrabaho ka habang buhay, hindi aabot sa barya ko. Umaasa lang ako na bukas pagkagising mo, may lakas ka pa ring tumayo at sabihin ang mga salitang yan. Humakbang ako palabas, walang lingon-lingon. Ang mabigat na pintuang gawa sa Nara ay sumara sa likod ko. Tuluyang pinuputol ang masalimuot at nabubulok na ugnayan na ito. Ang mainit na hangin ng Maynila ay humampas sa mukha ko, ngunit naramdaman ko ang labis na kalayaan. Ang kalayaan ng isang agila na nakatakas mula sa masikip na hawla. Naglakad ako palabas ng subdivision at pumara ng taxi. Tiningnan ako ng driver. Isang namumutlang bagong panganak na babae. Bitbit ang bag at anak, na may halong awa ang mga mata. Saan po tayo, ma'am? Mukhang nahihirapan po kayo. Tulungan ko na po kayo sa gamit nyo. Salamat, kuya. Sa Shangri-La at the Fort tayo sa BGC. Umarangkada ang taxi, iniiwan ang mansyon na naglalaman ng mga taong linta. Sumandal ako sa upuan, pinagmamasdan ang traffic sa syudad. 3 taon na ang nakararaan. Nagpanggap akong mahirap na empleyado, inabandona ang marangyang buhay, ikinulong ang sarili sa kusina para maging mabuting asawa. Ngayon natapos na ang dula. Oras na para bumalik sa tunay kong mundo. Pagdating sa hotel, agad na tumakbo ang mga staff na naka-uniform para asikasuhin ang gamit ko. Hindi na ako naglabas ng gusot-gusot na barya. Binuksan ko ang digital banking app ko sa phone at binayaran ang pinakamahal na presidential suite. Nang bumukas ang pinto ng pinakamarangyang kwarto, umalingaw-ngaw ang banayad na amoy ng orchid. Ang view ay kitang-kita ang buong siyudad na kumikinang sa ilalim ng papalubog na araw. Dahan-dahan kong inilapag si Baby Tala sa kama na kasing lambot ng ulap. Pinagmasdan ko ang mukha ng anak ko na parang anghel at hinaplos ang maliliit niyang kamay. Tala, pasensya ka na at nakita mo ang maruming eksenang yon. Pero huwag kang mag-alala. Simula ngayon, gagamitin ni Mami ang buong lakas niya para protektahan ka. Ang mga taong tumapak sa atin, pababayarin ko ng higit pa sa dugo. Pumasok ako sa banyo, hinugasan ng mga pawis at amoy ng ospital sa katawan ko. Paglabas ko, nakasuot na ako ng premium silk bathrobe. Binuksan ko ang manipis na laptop sa mesa. Ang liwanag ng screen ay nagpakita sa matalim at malamig kong mukha. Wala na ang anumang bahid ng kahinaan. Oras na para gumising ang imperyo ng Solana Holdings at ang pinansyal na lubid na sasakal sa lalamunan ni Tristan ay opisyal nang hihigpitin. 8:00 ng umaga kinabukasan, ang sikat ng araw ay tumagos sa salamin ng presidential suite. Inaalagaan na ng isang mamahaling yaya na ni-hire ko nang madalian kagabi si Baby Tala sa kabilang kwarto. Habang ako, nakaupo sa harap ng malaking salamin, unti-unting hinuhubad ang balat ng isang mahinang bagong panganak na misis. Nag-makeup ako banayad ngunit napakatalim, mahaba at matalim na eyeliner at madilim na pulang lipstick na nagpapahiwatig ng kapangyarihan. Pumili ako ng isang custom-made gray pantsuit na bumalot sa katawan ko at nagtago ng marka ng panganganak, pinarisan ng mamahaling stiletto. Ang buhok ko ay nakalugay at may mapagmataas na alon. Pagtingin ko sa salamin, hindi na ako si ina na asawang losyang, palamunin at itinapon. Ako si Yasmin, ang tagong presidente ng Solana Holdings, ang nagkokontrol sa buhay at negosyo ng 12 dosenang malalaki at maliliit na kumpanya sa bansa.
Naghihintay na sa lobby ang isang makintab na itim na Maybach na pinadala ng kumpanya. Sumakay ako at inutos na dumiretso sa main headquarters. 3 taon ko nang pinapatakbo ang kumpanya sa pamamagitan ng online meetings nang nakatago ang mukha ko. Ang paglitaw ko ngayon ay magiging isang lindol sa buong industriya. Pagpasok ko sa lobby ng kumpanya, ang tunog ng takong ko ay umalingaw-ngaw ng matigas sa marmol na sahig, dahilan para mapatingin ang lahat. Nakapila na ang mga top executives, assistants, at department heads dahil sa emergency meeting na ipinatawag ko. Ang pinsan ko, na nagsisilbing puppet CEO, ay mabilis na lumapit at yumuko para ibigay sa akin ang gitnang pwesto. Nagsara ang tempered glass door ng boardroom. Umupo ako sa upuan ng presidente sa dulo ng mahabang lamesa. Sa magkabilang gilid ay ang top legal team sa pangunguna ni Attorney Carlos, kasama ang CFO at investment director. Ang hangin sa loob ng kwarto ay napakabigat. Tinapik ko ng bahagya ang diamond-studded na ballpen ko sa mesa. Ang boses ko ay malamig at mariin. Salamat sa pagpunta nyo. Ngayon, opisyal na akong babalik para direktang pamunuan ng kumpanya. Unang-una, Attorney Carlos, kumusta ang mga legal procedures na inutos ko kagabi? Handa na ang lahat, Madam President. Una, tungkol sa mansyon sa Alabang at Mercedes. Nakapangalan nga kay Tristan ang bank loans, pero in reality, 100% ng guarantee ay mula sa subsidiary financial company natin. Kaninang umaga, nagpadala na ako ng notice of withdrawal of guarantee at ni-request sa bangko na bawiin agad ang asset dahil sa risk of fraud galing sa borrower. Naglabas na ng foreclosure order ang bangko. Pangalawa, ang lahat ng supplementary black cards ni Tristan, na may limit na 2 million pesos, ay permanently blocked na dahil nag-report ang main card holder na nawala ito. Pangatlo, ang petition for annulment at legal separation, kasama ang ebidensya ng pangangalo niya mula sa CCTV ng hotel, ay na-file na. Mananalo tayo sa full custody at wala siyang makukuhang kahit pisong duling. Magaling. Tumango ako ng bahagya. Inilipat ko ang tingin sa investment director na nakaupo at naghihintay ng utos. Laging nagyayabang si Tristan na siya ang nagpapasok ng bilyon-bilyong proyekto sa kumpanya niya. Oras na para ipakita sa kanya kung sino ang nagbibigay ng kanin na isinusubo niya. Director Hugo, kumusta ang 3 major projects natin sa kumpanya ni Tristan bilang main contractor? Madam President, nasa phase 2 na sila ng construction. Nakadepende ang cash flow nila sa second round ng payment natin ngayong Biyernes. Kung hindi tayo maglalabas ng pondo, babagsak ang kumpanya ni Tristan, hindi nila mababayaran ang mga trabahador, materials, at haharapin nila ang breach of contract penalty na aabot ng milyon-milyong piso mula sa mga subcontractors. Napangisi ako. Isang malupit na ngiti ang sumilay sa labi ko. Mabuti. I-activate ang surprise audit clause. Ihinto ang lahat ng funding ngayong oras din. Ang dahilan, may nakitang fraud sa management of materials nila. I-pull out ang lahat ng capital natin sa joint ventures kasama nila. I-leak ang impormasyong ito sa mga business news at sa mga partners nila. Gusto ko, bago mag-alas 12 ng tanghali, matatanggap na ni Tristan ang balitang opisyal ng bangkarote ang kumpanya niya. Masusunod po, madam. Pero, kung gagawin natin yan, baka magka-delay rin ang project natin at malugi tayo ng kaunti. Sigurado po ba kayong gusto niyong maging ganito kalupit? Ang ilang milyong lugi ay barya lang sa Solana Holdings, parang itinapon lang sa bintana. Pero para kay Tristan, yan ang kutsilyong papatay sa kanya. Gawin niyo ang utos ko. Walang awa. Mabilis na natapos ang meeting. Nagmamadaling lumabas ang mga executives para tuparin ang utos ko na parang paparating na bagyo. Inikot ko ang upuan ko paharap sa salamin ng matayog na building. Sa ibaba, ang mga tao ay parang maliliit na langgam na nagmamadali. Sa mga langgam na iyon, may isang aroganting tanga na nagyayakap sa kabit niya, nangangarap ng mayamang kinabukasan na hindi alam na ang malaking kamay ng tadhana ay mahigpit ng nakasakal sa lalamunan niya. Ang kayabangan ng isang lalaking nakakapit sa saya ng babae ay madudurog din gamit ang kapangyarihan ng babaeng iyon. Sa digmaang ito, hindi ko kailangang pagpawisan. Uupo lang ako sa trono ko, iinom ng tsaa, at papanoorin silang maghihingalo sa putik na ginawa nila. Alas 11 ng tanghali. Nakakapasong init sa labas ng Metro Manila na parang sinusunog ang aspalto. Ngunit sa loob ng isang high-end mall sa Greenbelt, Makati, ang hangin ay malamig at amoy mayaman.
Mula sa security camera footage na nahack at ipinadala ng IT department namin sa iPad ko, kalmado akong humigop ng chamomile tea, ine-enjoy ang live broadcast ng aking palabas. Nakapasok na sina Tristan at ang kabit niyang si Cindy sa Chanel boutique. Nakasuot si Tristan, nagyayabang maglakad. Nakataas ang baba, akala mo hawak ang mundo. Ang kerida naman ay kumikiling-kiling. Nakadikit ang dibdib sa braso ni Tristan. Ang mga mata ay uhaw na sinusuri ang mga mamahaling bag. Nagse-celebrate sila. Siguro akala nila ang pagpapalayas sa amin kagabi ay isang panalo, na sa wakas ay masosolo na nila ang yaman na akala nila ay kay Tristan. Babe, ang ganda nitong black bag na may gold hardware. Latest collection to. Pero, ang mahal? Almost 300,000 pesos. Baka gusto mo tignan natin yung mas mura? Nakakahiya naman. Dami mo pang gastos sa annulment with your ex-wife. Naku, huwag kang mag-alala. Yung annulment na yan, isang tawag lang sa abogado ko. Tapos yan, lumayas na siya ng walang bitbit. Simula ngayon, ang bahay na yon ay sayo. Ang pera ko ay sayo rin. Barya lang tong bag na to. Store manager, i-wrap nyo tong bag na to para sa akin. Saka yung limited edition na perfume doon. Ang future wife ng presidente ng kumpanya dapat naka-luxury. Huwag kang magtipid. Malakas at mayabang na boses ni Tristan ang umalingaw-ngaw sa tindahan. Agad na yumuko at ngumiti ang mga staff. Mabilis na ipinasok ang mamahaling bag sa itim na box. Kinapa ni Tristan ang wallet niya at mayabang na hinugot ang black credit card. Inipit sa pagitan ng dalawang daliri at inabot sa cashier. Ang card na yon ay ang supplementary card na inutos kong issue sa kanya, nakalink sa sarili kong pera. Nakangiting iswipe ng cashier ang card sa POS machine. Tumunog ang machine. Toot, pulang error message ang lumabas. Kumunot ang noo ng cashier at sinubukang iswipe ulit. Parehong rejection sound ang narinig. Naging pilit ang ngiti ng cashier. Sir, sorry po, decline po ang card nyo. Sabi ng system, blocked po ang card o pina-freeze ng main card holder. May ibang card po ba kayo o cash? Ang total po ay 350,000 pesos. Anong klaseng serbisyo yan? Kung sira yung makina nyo, itapon nyo na. Black card to. VIP, 2 million ang limit. Kahapon lang nag-swipe ako. Paanong mabablock to? Iswipe mo ulit. Ang bagal nyo. Kapag na-stress ako, ipapatanggal kita sa trabaho. Sigaw ni Tristan. Oo nga. Sabat ng kabit. Baka sira makina nyo. Ang asawa ko ay presidente ng malaking kumpanya. Hindi mauubos ang pera niyan. Ayusin nyo nga. Nakakawalang gana. Kahit sinigawan, nanatiling professional ang cashier. Sinubukan niya sa ibang makina, pero decline pa rin. Lumabas ang manager ng store. Sir, ginawa na po namin lahat, pero naka-freeze talaga ang card niyo mula sa bangko. Hindi po sa amin ang problema. Kung wala po kayong ibang payment method, ika-cancel na lang po namin ang transaction. May iba pa po kasing customer na naghihintay. Nag-iba ang kulay ng mukha ni Tristan. Mula sa pagiging mayabang, namula ito sa hiya. Nagsimulang magbulungan ang mga mayayamang customer sa paligid. Sa mundo ng alta sosyedad, ang pag-swipe ng card na nag-decline ay isang malaking kahihiyan. Tarantang binuksan ni Tristan ang wallet niya. Naglabas ng 2 regular credit cards galing sa ibang bangko mga card na gamit niya sa maliliit na gastos. Ayan, iswipe mo yung 2. Bilis, mga bangko talaga, palpak. Mamaya tatawagan ko yan at mumurahin. Ngunit ang trahedya, bago pa man pumutok ang araw, na i-block na ng finance team ng Solana Holdings ang buong credit score at limit ni Tristan sa lahat ng bangko. Ang limit ng mga card na yon ay maliit lang, at ngayon nakablock din, kaya hindi pa rin pumasok ang bayad. Toot! Toot! Ang error sound ay parang magkakasunod na sampal sa mukha ng presidente. Nagsimulang manginig ang labi ni Cindy. Unti-unti niyang inalis ang kamay niya sa braso ni Tristan. Ang mata ay puno ng pagdududa at pagkadismaya. Naligo sa pawis si Tristan. Hinablot ang mga card pabalik at hinila si Cindy palabas ng tindahan habang pinagtitinginan sila ng mga staff at mga dumadaan. Sira yata system ng bangko ngayon, babe. KK muna tayo. Babalikan ko yan mamaya. Utal na sabi ni Tristan. Anong nangyayari sa'yo? Presidente ka tapos bumili lang ng bag hindi mo magawa? Pinagmukha mo akong tanga. Ayoko nang kumain. Umuwi na tayo. Kunin mo na kotse mo sa parking. Pagod na ako. Napakagatlabi si Tristan at naglakad sila pababa sa basement parking ng Greenbelt. Pinindot niya ang smart key ng kanyang Mercedes pero walang tumunog, walang umilaw.
Pagdating niya sa VIP parking spot, nanigas siya sa kinatatayuan niya. Isang tow truck ang nag-aangat sa makintab niyang Mercedes. Ilang gwardiya at staff ng bangko ang nakatayo roon at may hawak na papel. Nataranta si Tristan at tumakbo ng sumisigaw. Hoy! Anong ginagawa niyo? Ibaba niyo yung kotse ko. Sinong nag-utos na ito yan? Mga magnanakaw ba kayo sa gitna ng araw? Excuse me, ikaw ba si Mr. Tristan? Kami ang representative ng bangko. Ayon sa mortgage contract no. 2804, ang guarantor na nagbabayad ng kotse na ito ay nag-withdraw na ng guarantee at itinigil na ang pagbabayad ng interest. Kasabay nito, may nakita kaming fraud sa income profile ninyo. In order na ng bangko ang immediate foreclosure ng asset. Ito ang notice, pumirma ka na rito para makapag-turnover na. Anong guarantee? Anong foreclosure? Pera ko bumili niyan. Buwan-buwan nagkakaltas yan sa account ko. Nagkakamali kayo. Tatawagan ko ang branch manager nyo. VIP ako doon. Sir, pakicheck ng account nyo. Sa loob ng 3 taon, ang pera na pumapasok para pambayad ng kotse ay nanggagaling sa isang financial company na nakapangalan sa iba, hindi sa inyo. Kaninang umaga, itinigil na nila ang pondo. Wala po kayong kapasidad magbayad, kaya tumabi na po kayo. Dahan-dahang umalis ang tow truck, bit-bit ang luxury car na simbolo ng kanyang peking tagumpay. Nakatayo lang si Tristan, tulala, ang susi sa kamay niya ay wala ng silbi. Si Cindy, na nasa tabi niya, putlang-putla na. Narealize ng kabit na ang lalaking nilalandi niya ay isang walang laman na baso. Ano to? Tristan! Hinatak yung kotse, na-block yung card, tapos papalakarin mo ko pa uwi? Sabi mo mayaman ka. Babe. Sandali, tatawagan ko sila. May nagkamali lang. Ay dedemanda ko sila. Mag-grab muna tayo pa uwi. Aayusin ko to pagdating sa bahay. Sinara ko ang iPad at napangisi. Mag-grab pa uwi? Tristan, hindi mo pa rin ba naiintindihan? Ang bahay na uuwian mo ay hindi na rin sayo. Ang laro ay papasok na sa pinakamagandang bahagi habang pinagpapawisan si Tristan sa parking lot ng Makati at nag-book ng murang grab para isakay ang kabit. Sa mansyon naman sa Alabang, si Aling Nena ay nag-e-enjoy sa mga huling sandali ng pagiging reyna niya. Nakikita ko siya sa CCTV. Nakaupo siya sa mamahaling leather sofa, kumakain ng imported na ubas. Hawak niya ang telepono at malakas na nakikipagchismisan sa mga kumare niya sa probinsya. Naku, pinalayas ko. Yung manugang ko kaninang umaga, wala nang ginawa kundi manganak ng babaeng walang silbi, sumasagot pa sa akin. Yung anak kong si Tristan, presidente na, maraming nagkakagusto doon. Ngayong umaga nga may inuwi na siyang maganda at batang babae eh. Yung mansyon, yung kotse, pawis ng anak ko yan. Ako dapat ang nagpapakasarap dito, hindi yung palamuning yon. Umalis siya ng walang bitbit, pinagbawalan kong magdala ng kahit piso para matuto. Nang humahalakhak siya, sunod-sunod na nagring ang doorbell. Inayos ni Aling Nena ang kanyang seda at naglakad na parang donya para buksan ang gate. Siguro inisip niya na ang anak niya at ang bagong manugang ay umuwi na bitbit ang mga biniling mamahaling gamit. Ngunit nang mabuksan ang bakal na gate, nanigas ang ngiti niya. Hindi si Tristan ang nasa labas. Nakatayo si Attorney Carlos, suot ang black suit. Sa likod niya ay mga tauhan ng bangko at 3 security guard ng subdivision. Sino kayo? Bakit kayo nag-iingay dito? Hindi niyo ba alam na bahay to ni Presidente Tristan? Magandang hapon po. Ako ang legal representative ng tunay na may-ari ng mansyong ito at ito naman ang taga-bangko. Nandito kami para i-execute ang order of foreclosure at hinihingi naming lisanin na ng mga hindi lehitimong nakatira ang bahay na ito ngayon din. Foreclosure? Tunay na may-ari? Nababaliw ka ba? Ang bahay na to ay binili ng anak kong si Tristan galing sa pawis at dugo niya. Mga manloloko ba kayo? Tatawag ako ng pulis. Pwede po kayong tumawag ng pulis kung gusto nyo. Mas mapapabilis pa ang trabaho namin. Ginang, tama po kayo na si Tristan ang nakapangalan sa contract of loan, pero ang lahat ng down payment at monthly amortization mula umpisa hanggang ngayon ay binayaran ng kumpanya ni Miss Yasmin, ang inyong manugang. Kaninang umaga, nag-file na siya ng annulment at inalis na ang financial guarantee. Hindi na kayang bayaran ng anak niyo ang bahay, kaya kukunin na ito ng bangko. Ito po ang court order na may red seal, pakibasa na lang po. Hinablot ni Aling Nena ang papel,
Pilit na binabasa ang mga malalaking letra. Nang makita niya ang pangalang Yasmin at ang salitang eviction, foreclosure, parang inalisan siya ng buto. Napatras siya at nautal. Yasmin, yung palamuning Yasmin na yon, kumpanya niya? Imposible. Clerk lang yon na sumasahod ng 7,000. Paano siya makakabili ng bahay na milyon-milyon? Kasabwat kayo ng babaeng yon. Para lokohin ako, no? Nasaan si Tristan? Tatawagan ko ang anak ko. Natataranta niyang dinayal ang numero. Ilang minuto lang, pumarada ang isang ordinaryong grab car sa tapat ng gate. Bumaba sina Tristan at Cindy. Gusot ang mukha, basang-basa ng pawis. Pagkakita sa dami ng tao sa harap ng bahay, natarantang tumakbo si Tristan. Anong nangyayari dito, ma? Bakit may taga-bangko? Tristan, anak! Sabi nila, bahay daw to ni Hina. Kukunin na daw nila, papalalayasin daw tayo. Gawin mo ang lahat, di ba ikaw ang bumili nito? Tiningnan ni Tristan si Attorney Carlos. Tapos ang mga taga-bangko. Nanlamig ang gulugod niya. Nawalan na siya ng kotse at card, ngayon pati bahay. Isang nakakatakot na kutob ang sumakal sa lalamunan niya. Mr. Tristan, bungad ni Attorney Carlos. Siguro natanggap niyo na ang notice tungkol sa Mercedes niyo. Ganon din ang mangyayari sa bahay na to. Tinanggal na ang financial guarantee. May utang kayong milyon-milyon sa bangko na wala kayong kapasidad bayaran. Isisil na ang bahay na ito. Pakiimpake na ang mga personal niyang gamit at umalis na kayo. Hindi pwede. Paano tatanggalin ang guarantee? Strategic partner ako ng Solana Holdings. May hawak akong daan-daang milyong project. Kaya kong bayaran yan. Paglabas ng budget ko, bibilhin ko ng cash to. Bigyan niyo ko ng 1 linggo. Mr. Tristan, hindi pa ba kayo nagbabasa ng balita? 2 oras na ang nakakalipas. Tinerminate na ng Solana Holdings ang lahat ng kontrata ninyo dahil nahuli kayong nagnanakaw ng materyales. Putol na ang pondo nyo. Wala na kayong kumpanya, bangkarote na po kayo, at haharap pa kayo sa mga kaso at penalty. Wala na kayong kahit anong source of income. Ang mga salita ni Attorney Carlos ay parang bomba na sumabog sa utak ni Tristan. Terminated. Bangkarote. Ang mga salitang yon ay napakasakit sa tenga, dahilan para mapatumba siya at mapaupo sa semento sa harap ng mansyon. Ang lahat ng pinaghirapan niya, ang peking posisyon, ang yamang ipinagyayabang niya gumuho na parang buhangin. Sa loob lang ng kalahating araw. Narinig ng kabit na si Cindy ang lahat. Hindi siya tanga. Nang marinig niya ang salitang bangkarote, na-realize niya na ang lalaking kinakapitan niya ay isa ng basura. Ngumuso siya. Nagdadabog na nagsalita. Niloko mo ko? Anong presidente na bilyonaryo kung lahat pala utang? Mabuti na lang hindi pa ako masyadong nababaon sa'yo. Tumabi nga kayo. Dadaan ako. Ang malas ko naman, nakakabit pa ako sa isang pulubing patay gutom na nagpapanggap. Cindy, saan ka pupunta? Huwag mo kong iwan. Magsisimula tayo ulit. Pero hindi na lumingon si Cindy. Naglakad siya palabas patungo sa main road, pumara ng taxi, at nawala na parang bula. Iniwan ang lalaking kanina lang ay nag-aalay ng buong mundo sa kanya na nakadapa sa sahig. Humagulgol ng malakas si Aling Nena, nagpagulong-gulong sa sahig, isinusumpa ang langit, ang bangko. Pero ang batas ay walang pakialam sa luha ng buwaya. Inutusan sila ng mga gwardiya na lumabas. Wala silang pwedeng dalhing mamahaling gamit, kundi ang mga damit lang na suot nila at ilang lumang basahan dahil nilak at selyado na ang bahay. Biglang bumuhos ang malakas na ulan, isang tipikal na hapon sa Maynila. Ang mag-inang mayabang na nagtaboy sa akin sa gitna ng ulan noong nag-aagaw buhay ako, ay siya ring inihagis ng mga gwardya palabas ng gate. Walang bitbit, nanginginig at basang-basa sa ilalim ng malamig na ulan. Ang inutang na yaman ay babayaran din ng buo. Pagsapit ng gabi, sa presidential suite ko sa Shangri-La, kalmado akong naglalagay ng face mask habang nakikinig sa paghinga ni Baby Tala. Walang tigil sa pag-ilaw ang cellphone ko. Sunod-sunod ang report ng assistant ko. Paralisado na ang kumpanya ni Tristan. Ang mga pinagkakautangan niya, mga suppliers, at trabahador, nang makita ang balita, ay dumagsa sa opisina niya para maningil. Sumabog ang phone ni Tristan. Mula sa inirerespetong presidente, naging pinakahinahanap na manloloko siya sa syudad. Hindi naman bobo si Tristan para hindi maintindihan na may iisang malakas na kamay na kumokontrol sa lahat ng trahedyang ito. Ang pagka-block ng card, paghatak sa sasakyan, pag-foreclose sa bahay, at pag-pull out ng investors
Nangyari lahat ng sabay-sabay at eksakto sa minuto. Sa gitna ng takot at desperasyon, naisip niya ang sinabi ko kaninang umaga. Bawiin ang pondo sa Solana Holdings, bawiin ang mansyon. Noong una akala niya baliw ako, pero ngayon, lahat nagkatotoo. Gumuho ang kanyang duwag na ego. Nagdesisyon siyang pumunta sa pinakamataas na tao sa Solana Holdings para humingi ng paliwanag. Kinabukasan, kahit hinahabol ng mga naniningil, nagsuot ng maskara at sombrero si Tristan at nag-commute papunta sa matayog na headquarters ng Solana Holdings sa BGC. Pagpasok niya sa lobby, para siyang isang pulubing naligaw sa palasyo. Gusot ang damit, mabaho, at may tumubong balbas. Tumakbo siya sa receptionist, basag ang boses sa pagmamakaawa. Miss, gusto kong makausap ang presidente ninyo. Ako si Tristan, ang general contractor sa South Project nyo. May pagkakamali lang po. Parang awa nyo na. Sabihin nyo sa presidente nyo. Kailangan ko siyang makausap. May utos na ang receptionist. Ngumiti siya ng propesyonal at itinuro ang private elevator ng presidente. Sir Tristan, kanina pa po kayo hinihintay ng presidente. Umakyat po kayo sa 45th floor, VIP boardroom number 1. Nagulat si Tristan. Hindi niya akalain na ganun lang kadaling makita ang pinakamakapangyarihan at tagong presidente ng Solana. Nabuhayan siya ng pag-asa. Naisip niyang baka madala sa matamis niyang dila ang presidente para bigyan siya ng second chance. Bumukas ang elevator. Ang hallway na may red carpet ay patungo sa isang boardroom na kasing tahimik ng simbahan. Dalawang malalaking bodyguard na nakaitim ang nagbukas ng mabigat na pinto. Napakalaki ng kwarto. Glass panels. Kitang-kita ang buong syudad. Sa dulo, isang malaking leather chair ang nakatalikod sa kanya. Nakayukong naglakad si Tristan, halos lumuhod sa kaba, kinukuskos ang mga kamay. May magandang umaga po, Mr. President. Ako po si Tristan. Hindi ko po alam kung paano ko kayo na-insulto para i-pull out nyo ang pondo. Sumusumpa po ako. Maayos ang materyales ko. Parang awa nyo na po. Bigyan nyo ako ng isa pang pagkakataon. Kapag nabangkarote ang kumpanya ko, mamamatay sa gutom ang pamilya ko sa kalsada. Maawa po kayo. Isang nakakamatay na katahimikan ang bumalot sa kwarto. Nakaupo ako sa leather chair. Inikot ang ballpen sa kamay ko. Ang pagmamakaawa ng lalaking nambastos sa akin at tinawag akong palamunin ay napakasarap pakinggan. Dahan-dahan kong inikot ang upuan ng 180 degrees para harapin ang nakayukong lalaki. Naka-white suit ako, punong-puno ng awtoridad. Ang mga mata ko ay kasing lamig ng yelo. Nakahalukip-kip akong tumitig sa kanya. Mamamatay sa gutom sa kalsada ang pamilya mo? Anong pagkataon? Ganyan na ganyan din ang plano ko sa'yo. Nang marinig ang pamilyar na boses, biglang napaangat ng ulo si Tristan. Nanliit ang mga mata niya na parang butas ng karayom, ngumanga siya ng malaki, nanlaki ang mga mata, at nanigas ang buo niyang katawan na parang tinamaan ng kidlat. Namutla siya na parang patay. Umatras siya ng 3 hakbang, nabunggo sa lamesa, at nautal. Yina? Bakit ka nandito? Bakit ganyan ang suot mo? Pumasok ka ba ng patago sa kwarto ng presidente? Baliw ka na ba? Ipapahamak mo pa ako dito. Hanggang sa huling sandali, ang makitid niyang utak ay hindi pa rin matanggap ang katotohanan. Iniisip niya pa rin na isa akong babaeng tagapanganak lang. Paano nga naman ako uupo sa pinakamakapangyarihang upuan ng bilyon-bilyong imperyong ito? Humalakhak ako. Ang tawa ko ay umalingaw-ngaw sa buong kwarto. Tristan. Tristan, dilatin mo ang mga mata mong palaka sa ilalim ng balon. Tingnan mo kung anong pangalan ang nakasulat sa nameplate na ito. Tingnan mo kung sino ang pumirma sa mga kontratang sumalba sa basurang kumpanya mo sa loob ng 3 taon. Tingnan mo kung sino ang nagpakain sa inyo ng nanay mo na nagbigay sa iyo ng titulong presidente para makapagyabang ka sa mga tao at makapag-uwi ng kabit para tapakan ang mismong taong nagbigay sa iyo ng grasya. Ibinato ko ang orihinal na mga papeles ng Solana Holdings Incorporation Papers, board resolutions na may pirma at pulang selyo ng pangalan ko, Yasmin. Ibinalibag ko iyon sa mismong mukha niya. Nagliparan ang mga puting papel at bumagsak sa carpet. Nanginginig na pinulot ni Tristan ang mga ito at binasa. Bawat letra ay parang masong dumudurog sa dakilang ilusyon niya. Hubad at malupit na katotohanan. Ang taong minaliit niya, ang taong tinawag ng nanay niyang palamunin, ay ang reyna na nagkokontrol sa buong buhay at kinabukasan niya. Ang tagumpay na ipinagmamalaki niya,
Ang mga kontratang ipinagmamayabang niya lahat ng iyon ay mga laruan lang na itinapon ko sa kanya para malibang siya. Napaluhod si Tristan sa sahig. Tumulo ang luha at sipon niya sa kanyang payat na mukha. Narealize niya na siya mismo ang dumurog sa pinakamalaking gintong minahan sa buhay niya dahil sa pangangaliwa at katangahan niya. Ang shock na ito ay mas malupit pa sa anumang bankruptcy. Napunit na ang kurtina at ang mandirigmang akala mo kung sinong matapang, ngayon ay isang bulate na lang na naghihintay na apakan. 3 araw pagkatapos mabunyag ang katotohanan sa VIP room, sinalubong ng Metro Manila ang isang malakas na habagat. Ang walang tigil na pagbuhos ng ulan mula umaga hanggang gabi ay ginawang parang madilim at malamig na ilog ang mga kalsada. Para sa akin na nakaupo sa opisina ng presidente sa 45th floor, humihigop ng mainit na chamomile tea at nakatingin sa syudad, ang ulan ay nagbibigay ng kapayapaan at katahimikan. Ngunit para kina Tristan at Aling Nena, ang ulan na ito ang pinakamatinding parusa ng langit sa kanilang mga wasak na katawan. Habang nagbabasa ako ng financial reports, kumatok ang assistant ko at pumasok na medyo nag-aalala. Sinabi niya na sa lobby ng building, may 2 pulubi na nagwawala. Pinapaalis ng mga gwardya pero ayaw umalis. Lumuhod sila sa ulan at isinisigaw ang pangalan ko. Nagmamakaawang makita ang presidenteng si Yasmin. Hindi ko na kailangang tingnan ang CCTV. Alam ko kung sino ang 2 iyon. Pinalaya sa mansyon ng walang pera, walang kamag-anak na gustong kumupkop sa kanila dahil natatakot na madawit sa utang na daan-daang milyon ng kumpanya nila, wala na silang matakbuhan. Tumayo ako at inayos ang black blazer ko. Sumakay ako sa elevator pababa sa ground floor. Gusto kong makita ng sarili kong 2 mata kung paano luluhod ang mga taong mayabang na tumapak sa buhay naming mag-ina. Pagkabukas ng pinto ng lobby, ang malamig na hangin ng bagyo ay humampas sa akin. Agad na nagbukas ng malaking itim na payong ang 2 bodyguard para takpan ako. Pagbaba ko sa marmol na hagdan, tumambad sa akin ang isang napakapanlulumong eksena. Sa ilalim ng malakas na ulan, nakaluhod sina Tristan at Aling Nena sa basang semento. Ang mga damit nila ay puro putik, sira-sira, at amoy maasim dahil ilang araw nang hindi naliligo at walang maayos na kinakain. Ang mukha ni Aling Nena ang babaeng palaging nangungutya, na isa akong mahirap na probinsyana, ngayon ay kulubot, putlang-putla sa lamig, at ang mga mata ay lubog at puno ng takot. Si Tristan ay mas malala. Ang mga kamay na dati may suot na Swiss watch, ngayon ay nanginginig at nakakapit sa braso ng nanay niya, nakabaluktot na parang asong gala na binugbog. Nang makita ang dulo ng mamahaling stiletto ko, para bang nakakita si Aling Nena ng life vest. Nawala na ang lahat ng dignidad niya. Dumapa siya at hinawakan ang laylayan ng pantalon ko. Ang luha at sipon niya ay humalo sa ulan. Na! Nagmamakaawa ako sa'yo. Maawa ka na sa matandang ito. Maawa ka kay Tristan. Alam na niyang mali siya. Ilang araw na kaming natutulog sa ilalim ng tulay, naghahanap ng pagkain sa basurahan. Hinahabol kami ng mga sindikatong pinagkakautangan niya. Puputulin daw ang mga kamay at paa ni Tristan. Bigyan mo kami ng daan para mabuhay, Ina. Tutal, lola pa rin ako ni Baby Tala. At si Tristan ang tatay niya. Patatawarin ka rin ng Diyos, anak. Nagmamakaawa lola ni Tala, tatay niya. Bawat salitang lumalabas sa bibig ng matandang ito ay nagpapakulo ng sikmura ko sa pandidiri. Noong may pera pa sila, noong nakaupo sila sa yaman ko, ang tawag niya sa anak ko ay malas at walang kwenta. Pinagbawalan pa niya akong tawagan siya sa ospital. Ngayon na nasa dulo na sila, gagamitin nila ang dugo at pamilya bilang kalasag? Malamig kong inatras ang paa ko para makaiwas sa maruming hawak niya. Yumuko ako, ang mga mata ko'y kasing talim ng labaha na tumititig sa nanginginig na mukha ni Aling Nena. Ang boses ko ay kalmado, hindi sumisigaw, pero sapat para tumagos sa ulan at bumaon sa mga utak nila. Ma, huwag mong banggitin ang pangalan ng anak ko para dumian siya. Nakalimutan mo na ba? Noong gabing pumutok ang panubigan ko at dumanak ang dugo sa paanan ko, noong nagmakaawa akong itawag mo ko ng ambulansya, anong sinabi mo? Sabi mo madumi ako. Isinara mo ang pinto at hinayaan mo akong mamatay. Naalala mo ba noong gabing yun na lola ka niya? O masyado kang abala sa kakapanalangin na sana manganak ako ng babae para may dahilan kang palayasin ako at iuwi ang kabit ng anak mo? Na, ako ang may kasalanan, sigaw ni Tristan, inihahampas ang ulo sa semento. Kasalanan ko!
Nabaliw ako. Kinulam ako ng babaeng yon. Niloko niya ako. Nang malaman niyang bangkarote na ako, ninakaw niya ang relo ko at ang huling pera sa wallet ko. Tapos tumakas na siya. Walang puso ang babaeng yon. Ikaw lang. Ikaw lang ang mabuting asawa ko, Yina. Saktan mo ko, murahin mo ko, pero parang awa mo na. Iurong mo ang kaso sa korte. Buksan mo ang accounts ko para mabuhay kami. Pangako, magiging gwardiya o janitor ako sa kumpanya mo. Pagsisilbihan ko kayong mag-ina habang buhay. Na! Ayokong makulong! Na! Patuloy niyang inuuntog ang ulo niya sa semento. Lumilikha ng nakakabinging tunog. Nakakatawa ang mga murang dahilan niya. Niloko siya at ninakawan ng kabit niya. Tsaka lang siya natauhan? Ang mga lalaki, kapag nasa itaas, nilalait ang asawang nag-alaga sa kanila. Pero kapag wasak na at nasa ilalim, nagmamakaawang bumalik para maging ulirang ama? Saang mundo may ganyang kalokohang batas? Nakahalukip-kip akong tumitig sa lalaking nakadapa sa paanan ko na parang bulate. Ang sakit ng puso ko, 3 taon na ang nakararaan ay tuluyan ng sumingaw, ang natira na lang ay matinding pandidiri. Sinasabi mong walang puso ang kabit mo? Hindi, matalino siya. Ang basura ay dapat sa basurahan. Bakit mo ilalagay sa lamesa? Tristan, noong yakap-yakap mo siya sa kama natin, naisip mo ba na aabot ka sa ganito? Akala mo ba ako ay isang basurahan ng mga nire-recycle na pag-ibig? Ninakaw mo ang pera ng kumpanya ko. Pumirma ka ng pekeng resibo, nagdulot ng daan-daang milyong lugi. Ngayon papaurong mo sa akin ang kaso? Kung ganyan ako kadaling mauto, hindi ako uupo sa posisyon ng presidente. Diyos ko po, papatayin mo ba kaming mag-ina? Napakasama mong babae. Nagtatanim ka ng galit, wala kang patutunguhang maganda. Mayaman ka nga pero masama ugali mo. Nang makita ni Aling Nena na hindi tatalab ang pag-arte niya, lumabas ang tunay niyang ugaling iskandalosa. Tumingala siya sa langit at nagsimulang sumigaw at magmura. Sinasadya na mag-ingay para ma-attract ang atensyon ng mga dumadaan, umaasang gagamitin ang public pressure para mapilitan akong umatras. Pero mali ang sugal niya. Sa mundong ito, ang may hawak ng pera, ang nagdidikta ng public opinion, tiningnan ko ang head of security at sinenyasan ko siya, gamit ang mata. Tumawag kayo ng pulis. Sabihin yung may mga vagrant na gumagawa ng iskandalo at nagbabanta sa kaligtasan ng empleyado natin. At isa pa, tawagan niyo rin ang mga sindikatong naghahanap kay Tristan, ibigay niyo ang exact location niya ngayon. Bahala na silang mag-usap. Nang marinig ni Tristan ang salitang sindikato, napadaing siya sa takot. Tumayo siya, hinila ang kamay ng nanay niya, nang walang pakialam kung masakit ang binti ng matanda. Patakbo silang tumakas papasok sa isang madilim na eskinita ng syudad. Sa ilalim ng ulan, ang kawawang figura ng mag-ina ay unti-unting lumabo hanggang sa tuluyang mawala. Tumalikod ako at bumalik sa loob ng maliwanag na lobby ng kumpanya. Walang kahit anong awa, walang ni isang luhang pumatak. Ang pagpapakita ng awa sa kalaban ay pagiging malupit sa sarili. Huhugasan ng ulan sa labas ang lahat ng dumi na iniwan nila. Ang mga taong duwag ay laging nag-aakala na ang isang huling luha ay sapat na para burahin ang libu-libong sugat na ginawa nila sa iba. Pero nakalimutan nila na ang sugat ay gumagaling, pero ang peklat ay mananatili habang buhay. At gagamitin ko ang peklat na iyon para ipaalala sa sarili ko. Hindi na ako muling yuyuko sa kahit kanino. 2 buwan pagkatapos ng bagyong iyon, ang unang hearing para sa kasong legal separation, annulment at hatian ng yaman, sa pagitan namin ni Tristan, ay opisyal na sinimulan sa Manila Family Court. Ang hangin sa loob ng korte ay mabigat, formal, at malamig. Nakaupo ako sa upuan ng plaintiff, suot ang power black suit, maayos na nakapusod ang buhok, ang tindig ko ay kasing kalmado ng lawa. Sa tabi ko ay si Attorney Carlos. Ang alas ko, kasama ang makakapal na folder ng mga ebidensyang maingat na inihanda. Sa kabilang banda, nakayuko si Tristan sa upuan ng defendant. Sa loob lang ng 2 buwan ng pagtatago mula sa mga sindikato at pulis, ang dating gwapong presidente ay hindi na makilala. May puti na ang buhok niya, maitim ang ilalim ng mga mata, at ang suot niyang damit ay sobrang luwang, luma, at mabaho. Nakaupo si Aling Nena sa likod niya. Patuloy na pinupunasan ang mga luha gamit ang laylayan ng damit niya. Wala na ang kayabangan at bunganga. Sa harap ng batas, ang mga taong sanay man lamang ay lilitaw bilang mga dagang natatakot sa liwanag. Nang pukpukin ng judge ang gavel para simulan ang pagdinig, ang abogado ni Tristan, isang public attorney,
Dahil wala na siyang pambayad ng sariling abogado, ay nagsimulang ilahad ang hinihingi nila. Your Honor, ang aking kliyenteng si Mr. Tristan ay sumasang-ayon sa annulment at legal separation. Gayunpaman, sa usapin ng ari-arian, hinihingi ng aking kliyente na hatiin sa dalawa ang lahat ng conjugal properties na naipundar sa loob ng kanilang kasal, kabilang ang mansyon sa Alabang, ang Mercedes-Benz, at kalahati ng shares sa Solana Holdings na hawak ni Miss Yasmin. Pinaniniwalaan ng aking kliyente na noong nagsasama pa sila, itinago ni Miss Yasmin ang kanyang tunay na pagkatao at lihim na naglipat ng mga ari-arian na nagdulot ng matinding pinsala sa karapatan ng asawang lalaki. Gayun din, hinihingi ng aking kliyente ang karapatan sa full custody ng kanilang anak dahil masyadong abala si Miss Yasmin sa negosyo at walang oras para mag-alaga. Pagkarinig sa makakapalmukhang demand na ito, napangisi na lang ako. Hanggang sa nakatayo sa korte, ang kasakiman at ilusyon ni Tristan ay hindi pa rin nababawasan. Akala ba niya ay laro ang batas? Inisip niya na ang pagtatago ko ng yaman ay magiging life vest niya para hingin ang kalahati ng pera ko. Sumulyap ako kay Attorney Carlos at tumango. Tumayo ng tuwid si Attorney. Carlos, ang boses ay malalim, malakas, at matigas, pinakawalan ang unang matinding atake. Your Honor, ang mga hinihingi ng defendant ay walang basehan at isang paninirang puri. Una, tungkol sa properties, ang mansyon at Mercedes-Benz, kahit nakapangalan kay Mr. Tristan ang loan, ay na-foreclose na ng bangko 2 buwan na ang nakalipas dahil sa hindi pagbabayad ng defendant. Ang mga assets na ito ay pag-aari na ng bangko at hindi na conjugal property na pwedeng hatiin. Dagdag pa rito, ang lahat ng pera na ibinayad doon mula pa noong umpisa ay napatunayang galing sa personal account ng aking kliyente, si Miss Yasmin, na naipundar bago pa man sila magpakasal. Nataranta ang abogado ni Tristan. Tumayo si Tristan at hinampas ang mesa. Objection! Sinasadya niyang iset up ako. Niloko niya akong ipangalan sa akin ang utang, tapos sinadya niyang putulin ang pondo para ma-foreclose para palayasin ako. Ang shares niya sa Solana Holdings ay tumaas noong 3 taon kaming kasal. May ambag ako doon. Kailangan kong makuha ang parte ko. Mr. Tristan, please calm down. Pagpapatuloy ni Attorney Carlos, ibinabagsak ang pangalawang bomba para wasakin ang ambisyon ni Tristan. Your Honor, tungkol sa shares sa Solana Holdings, isinusumiti ko po sa korte ang isang legally notarized prenuptial agreement na pinirmahan ni na Miss Yasmin at Mr. Tristan bago sila magpakasal. Nakasaad dito na lahat ng assets, business shares, at dividends mula sa Solana Holdings ay exclusive personal property ni Miss Yasmin. Walang karapatan si Mr. Tristan na makialam o humingi ng parte dito. Kusang loob po siyang pumirma rito noong iniisip niya na si Miss Yasmin ay isang simpleng office clerk na may malaking utang bago sila kinasal. Parang sinakal si Tristan. Nanlalaki ang mga mata niyang nakatitig sa papel na naglalaman ng sarili niyang pirma na ipinapakita ngayon sa projector. 3 taon na ang nakararaan nang ilabas ko ang papel na iyan at sabihing may utang akong ilang daang libo dahil nalugi ang maliit kong negosyo noong college. Dali-dali siyang pumirma sa separation of property agreement dahil natatakot siyang sumalo sa utang ko nang hindi man lang binabasa ng maigi. Ang mga taong nag-aakalang matalino sila ay madalas namamatay sa sarili nilang pagiging sakim at makasarili. Ngunit ang pagganti ko ay hindi pa tapos. Ang kapalit ng pagtataksil ay hindi lang pag-uwi ng walang bitbit, kundi isang malalim na hukay ng desperasyon. At Your Honor, hindi lang namin tinatanggihan ang paghingi niya ng property, nag-file rin po kami ng countersuit. Sa panahon na siya ay subcontractor ng Solana Holdings, ginamit ni Mr. Tristan ang kanyang posisyon para gumawa ng fake billing, nag-embezzle ng materials, at nagdulot ng damage na nagkakahalaga ng 23 million pesos. Ang audit report at ang ebidensya na nilipat niya ang pera sa account ng kanyang kabit ay nasubmit na rin namin sa CIDG at NBI. Ang 23 million na utang na ito ay sole personal debt niya dahil sa kanyang illegal na gawain. Wala pong pananagutan si Miss Yasmin. Bumagsak ang mukha ni Tristan sa mesa. Si Aling Nena sa likuran ay sumigaw at hinimatay. Kinailangan pang ipasok ang stretcher ng mga guards para ilabas siya papuntang clinic, 23 million. Para sa akin, maliit na project lang iyon. Pero para sa isang lalaking walang-wala, nawalan ng dangal, at hinahabol ng sindikato,
Ito ay death sentence. Isang posas na magkukulong sa kanya habang buhay. Tungkol naman sa child custody, hindi ko na hinayaang magsalita si Attorney Carlos. Ako mismo ang tumayo, may hawak na USB, na naglalaman ng CCTV footage nila ni Cindy, na hubad na nagtatalik sa aming kama. Noong mismong gabing nasa operating room ako. I-play ang video. Ang mga maruruming tunog ay umalingaw-ngaw sa sagradong korte. Ang tingin ng judge kay Tristan ay napuno ng matinding pandidiri. Your Honor, isang lalaki na ginamit ang pera ng asawa para bumuhay ng kabit, iniwan ang asawa niyang nag-aagaw buhay sa delivery room. Isang lalaki na may immoral na pamumuhay at lumabag sa batas. Walang trabaho, may utang na 23 milyon, at haharap sa kulungan. Gusto kong itanong kung anong moralidad at kapasidad niya para hingin ang custody ng isang sanggol. Hinihiling ko sa korte na alisan siya ng karapatan bilang ama at hindi siya pwedeng bumisita ng walang pahintulot ko para hindi niya marumihan ang paglaki ng aking anak. Bawat salita ko ay matigas at malamig. Pinuputol ang lahat ng daan palabas ni Tristan. Napasubsob siya sa kanyang mga braso at nanginig ang mga balikat. Ang mga iyak ng huling pagsisisi at matinding kahihiyan ay umalingaw-ngaw. Pero ang pagsisisi ng isang demonyo ay hindi nagkakahalaga kahit isang kusing. Pukpok ng gavel ng judge. Granted ang annulment at legal separation, denied ang hinihingi ng defendant sa ari-arian, at ibinigay sa plaintiff na si Yasmin ang sole custody ng bata. Inutos din ng korte na ilipat sa mga pulis ang kaso ng pagnanakaw. Tapos ang kaso, lumabas ako ng korte, taas noo. Ang langit ng Maynila sa labas ay napakaliwanag. Pinoposasan na si Tristan ng 2 pulis para imbestigahan sa kasong estafa at fraud. Nang madaan siya sa harap ko, inangat niya ang kanyang mapula at umiiyak na mata sa akin. Hindi ako huminto, hindi ako kumurap, at dumiretso papasok sa naghihintay kong Maybach. Ang maruming nakaraan ay nalinis na, at ang kinabukasan ng mag-ina ko mula sa sandaling ito ay puro liwanag na lamang. 4 na taon na ang nakalipas simula noong matapos ang kaso sa korte. Ang mga bagyo, puot, at mahahabang gabi ng pag-iyak ay tila nabura na ng panahon, naiwan na lang bilang isang lumang pelikula. Nakaupo ako sa luntiang damuhan ng isang riverside villa sa Nuvali, Laguna, na binili ko 2 taon na ang nakararaan. Ang malamig na hangin ng hapon ay inilipad ang buhok ko. Dala ang amoy ng mga rosas na ako mismo ang nagtanim. Ilang hakbang lang, si Baby Tala ang maliit na sanggol na dati ay pinandidirian ng lola niya. Ngayon ay isa ng matalino at magandang 4 na taong gulang na batang babae, nakasuot ng puting damit prinsesa at masayang naglalaro kasama ang aming golden retriever. Ang malakas at inosenteng tawa ng anak ko ay umalingaw-ngaw sa hardin, pinupuno ang puso ko ng isang simple ngunit napakatibay na kaligayahan. Mas masaya at mas kumpleto ang buhay ko ngayon kaysa dati. Ang Sulana Holdings, sa ilalim ng direktang pamamahala ko, ay lumaki pa ng husto at nagkaroon na ng international investments. Ngunit ang pinakapinagmamalaki ko ay hindi ang bilyon-bilyong tubo sa financial reports, kundi ang katotohanang nakapagtayo ako ng isang ligtas na paraiso para sa aking anak. Hindi na ako nag-asawa ulit, hindi dahil takot ako sa lalaki, kundi dahil na-realize ko na ang kaligayahan ng isang babae ay hindi nakadepende sa pagkakaroon ng kapareha. Ako mismo ang pinagmumulan ng kaligayahan ko. Minsan, tinatanong ako ng mga kaibigan ko sa negosyo kung kumukumusta pa ba ako tungkol kay Tristan. Ngumingiti lang ako at humihigop ng tsaa. May mga tao na ang parusa ay hindi natatapos sa korte, kundi sinusundan sila ng sumpa ng karma. Nabasa ko na lang na nahatulan si Tristan ng 8 hanggang 10 taon sa kulungan dahil sa estafa at syndicated fraud. Ang aroganteng lalaki na dati ay nakasuot ng mamahaling suit, ngayon ay nakasuot ng orange na uniforme, nagbibilang ng araw sa loob ng bilibid, tinitiis ang unti-unting pagkabulok ng kanyang kabataan. Tungkol naman kay Aling Nena, nang makulong ang anak niya, nawalan siya ng sasandalan. Ang lumang bahay nila sa probinsya ay kinuha rin ng bangko para ibayad sa utang. Ang malupit na matanda na dati dinuduro ako, ngayon ay nakikitira na lang sa isang maliit na barong-barong, nangangalakal ng bote at dyaryo para may makain, dala-dala ang mga sakit ng katandaan at walang pampagamot. Si Cindy naman, pagkatapos nakawin ang huling pera ni Tristan, ay kumabit sa isang pekeng mayamang sugar daddy, ngunit nahuli siya ng orihinal na asawa. Binugbog siya at kinaladkad sa kalye. Nasira ang mukha at nagtago pabalik sa probinsya sa labis na hiya.
Minsan mabagal ang karma, kaya akala ng iba ay wala ito. Pero kapag dumating na ang singilan, ang mga taong nabuhay sa panlilinlang, pagtataksil, at pang-aapak sa pamilya, ay hindi kailanman magkakaroon ng magandang katapusan. Tumingin ako sa nakaraan. Mula sa isang babaeng nagparaya, itinago ang galing para sumunod sa isang pekeng kasal, hanggang sa gabing nag-aagaw buhay ako sa operating table. At sa huli, ang malupit na pagbaligtad ng laro, may isang mahalagang katotohanan akong naintindihan. Tayong mga babae ay ipinanganak na may labis na pagmamahal at pag-unawa. Handa tayong umatras, isakripisyo ang kabataan at karera para buuin ang pamilya at suportahan ang lalaking mahal natin. Pero ang sakripisyong iyon ay may halaga lang kung ibibigay mo sa tamang tao. Kung ibibigay mo yon sa taong walang utang na loob, tatapakan ka lang nila. Huwag kayong maniwala sa linyang dito ka lang sa bahay. Ako na ang bahala sa lahat. Ang mundo ng lalaki ay pwedeng magbago sa isang gabi. At kapag dumating ang bagyo, kung wala kang kakayahang magtimon ng sarili mong barko, lulubog ka hanggang sa ilalim ng dagat. Ang pinakamahalagang aral na natutunan ko mula sa sarili kong dugo at luha ay ang pagiging independente. Independente sa pera, sa pag-iisip, at sa emosyon. Hindi pera ang lahat. Hindi nito mabibili ang totoong pag-ibig, pero ito ang pinakamatibay mong kalasag. Kapag may pera at tapang ka, kapag may sumaksak sa'yo, kaya mong bayaran ang pinakamahal na ospital para magpagaling, tapos tatawag ka ng magaling na abogado para ipakulong ang nanakit sa'yo. Pero kapag wala kang pera, iiyak ka na lang sa sulok at mamamalimos ng awa. Ang pinakamagandang paghihiganti ay hindi ang mag-iskandalo, manabunot sa kalsada, o magmura. Ang pinakamagandang paghihiganti ay ipakita sa mga traidor na kahit wala sila, mas maliwanag, mas asensado, at mas masaya ang buhay mo, na wala na silang karapatang tumuntong sa level mo. Ang pagpapakawala sa nakaraan ay hindi dahil napatawad na natin sila. Ibinibitaw natin iyon para palayain ang sarili natin, linisin ang basura ng kahapon para may espasyo ang liwanag ng bukas. Tala anak, halika rito kay mami. Uminom ka muna ng juice, tapos maglalakad-lakad tayo. Pagkarinig niya sa boses ko, binitawan ni Tala ang bola at tumakbo papunta sa akin. Niyakap niya ang leeg ko gamit ang maliliit niyang kamay, idinikit ang buhok niyang amoy araw sa dibdib ko. Mami Yasmin, I love you the most in the whole wide world. Hinalikan ko siya sa noo, huminga ng malalim. Pwedeng dumating ang bagyo kahit kailan. Ang puso ng tao ay pwedeng magbago sa isang iglap. Pero hanggat kaya kong gumawa ng pera gamit ang mga kamay na ito, hanggat malamig at matalino ang utak na ito, at hanggat may pagmamahal ako para sa anak ko, kailanman, walang makakapanakit sa aming mag-ina ulit. Ang pagbabago mula sa isang misis na lumayas dala ang maleta habang wasak ang puso, tungo sa isang malamig na presidente na tinapos ang buhay ng mga traidor gamit lang ang isang pirma, ay hindi isang himala. Ito ay patunay ng isang malupit na katotohanan na gusto kong iparating sa sinumang nakikinig sa kwentong ito. Baka ngayon, sa likod ng screen mo, may isang babaeng umiiyak sa dilim dahil kakatapos lang siyang lokohin. Baka may nasasakal sa isang malamig na kasal, naaabuso ang emosyon, nilalait dahil walang sariling pera, o nag-iisa sa kalsada buhat ang anak at hindi alam kung saan pupunta bukas. Kung nasa pinakailalim ka ng kawalan ng pag-asa, parang awa mo na. Huwag kang sumuko. Pakinggan mo ang tibok ng puso mo. Tumitibok pa rin yan, ibig sabihin, may pagkakataon ka pang bumangon. Payagan mong umiyak ang sarili mo ngayong gabi. Hayaan mong hugasan ng luha ang lahat ng sakit. Pero bukas, pagkagising mo, pumasok ka sa banyo. Maghilamos ka. Maglagay ka ng pinakapulang lipstick. Tumitig ka sa salamin at sabihin mo sa sarili mo, deserve kong maging masaya. Bitbitin mo ang bag mo. Lumabas ka, magtrabaho ka, matuto ka, magsimula ka ulit mula sa pinakamaliit na hakbang. Kahit gumuho ang langit ngayon, bukas sisikat pa rin ang araw kung saan ka nakatayo, basta't hindi mo hinahayaang matumba ka. Mahal kong mambabasa, ang buhay ay puno ng sorpresa. Hindi natin mapipili kung sino ang mananakit sa atin, pero hawak natin kung paano tayo babangon. Kung may naramdaman ka sa kwento namin, kung nagbigay ito ng tapang sayo, mag-iwan ka ng komento. Ikwento mo sa amin ang naranasan mo o kahit simpleng mensahe ng suporta lang. Malay natin, ang maliit mong komento ang sumagip sa isang babaeng kasalukuyang nalulunod. Bangon, lumaban, at mabuhay ng may dignidad.